Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 2611 Tianhe Star Turbulence. Sa sandaling ito, ang lahat ng tenga ni Yezuan ay puno ng high-frequency low-pitched na humuhuni. At ang buong hidden shuttle ay parang inilagay sa isang platform na may napakabilis at micro-vibration. Patuloy ang pag-vibrate ng katawan ng barko. Ito ay sanhi ng kakaibang kapangyarihan ng Space Oscillator. Direktang naapektuhan nito ang bilis ng hidden shuttle, na nagpapahintulot sa mga star cannon ng 10 planetary warship na magkaroon ng posibilidad na i-lock ang kanilang mga hull. Sa oras na ito, ang utos ni Yezuan ay patayin ang energy shield. Huwag pansinin ang depensa, at makapasok sa buong bilis. Ito ay isang kabuoang panganib ng buhay. Kahit na hindi naka-off ang energy shield, hindi nito makayanan ang pambobomba ng 10 star cannon energy beam sa parehong oras, at kalaunan ay masisira, at ang pagbubukas ng energy shield ay kukuha ng bahagi ng konsumo ng enerhiya, na magkakaroon ng epekto sa bilis ng hidden shuttle. Pagkatapos timbangin ang dalawa, itinaya ni Yezuan ang kanyang buhay para pumili. Alinman sa isasantabi ang lahat, humanap lamang ng bilis, at makalusot, o, kapag hindi ka na makalabas sa space shock area na ito, ang huling resulta ay ang pagkawasak ng barko. Tumawag ka, tumawag ka, tumawag ka, tuldok tuldok tuldok, parang maririnig mo ang tunog ng puting energy beam na dumadaan sa kalangitan, sabay-sabay na nagtagpo ang 10 star cannon energy beam. Kasabay din nito, ang kalasag ng enerhiya na nakabalot sa katawan ng Hidden God Shuttle ay nawala sa isang iglap, at ang sumunod ay ang katawan ng barko, na tila nahulog sa kumunoy, ay biglang sumugod dito. Ito ay isang mega display ng isang instant na pagtaas sa bilis. Sa biglaang pagmamadali na ang Hidden Shuttle, na nakulong sa high-frequency oscillating area ng kalawakan, ay kumawala sa pamamagitan ng isang haplos, tumilapon palabas ng nakakagulat na lambat, at pumasok sa normal na universo sa labas ng Great Net. Sa oras din na ito na dumagundong ang 10 nakakatakot na Star Cannon Energy Beam, na lahat ay dumaong sa posisyon kung saan naroon ang Hidden God Shuttle sa unang kalahati ng instant. Ang espasyo ay napunit na bumubuo ng isang walang laman na black hole na may radius na ilang milya, at ang walang katapusang black hole na puwersa ng paghila ay dumating, at isang malaking bilang ng mga lumulutang na ingay ang kasangkot dito. Direktang nilamon. Sa oras na ito, ang nakatagong Shenshua, na nagmamadaling lumabas sa paligid, ay muling binuksan ang energy shield sa ilalim ng tagubilin ni Yezuan, at pagkatapos, sa bilis na nalampasan ang 10 planetary level na barkong pandigman na ito, agad itong sumugod sa malayo. Ang kalawakan sa langit ay naglaho sa isang kisap mata. Tumakbo, tumakbo talaga, tapos na tayo, bilis. Mabilis na lumikas, gumuho na ang espasyo, unti-unting lalawak ang walang laman na black hole na ito, at kalaunan ay lamunin ang lahat, agad na iulat kay Tianhe Xing, nakagawa tayo ng malaking sakuna. Sa flagship control room, atubiling tumingin ang mayor na opisyal kay Anishinshua, na mabilis na nawala sa malaking screen. Matapos ang pagmumura sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin, agad niyang itinago ang bagay sa kanyang likuran, dahil ang kailangan niyang harapin ngayon ay isang mas malaking salot. Sa katunayan, hindi na kailangan ang kanyang mga utos. Sa susunod na segundo pagkatapos mabuo ang miniature void black hole na ito, ang iba pang planetary level na mga barkong pandigma sa kanilang paligid ay pinaandar na ang kanilang pinakamataas na bilis na parang umiiwas sa mga multo at Diyos, umatras. Lalamunan ng mga itim na butas ang lahat, at sa sandaling nabuo ang isang walang laman na black hole, mahirap itong tulay at ayusin. Ang isang sinag ng enerhiya ng kanya ng bituin ay natural na hindi makakasabog sa kawalan ng kalawakan. Sa katunayan, ang posibilidad ng 10 at 100 pagtitipon ay napakaliit. Gayunpaman, ang tanging punto ng convergence ng 10 star cannon energy beam na ito ay nasa ilalim ng impluwensya ng Space Oscillator, kaya ang posibilidad ng lahat ng ito ay hindi nakikitang pinalaki. Masasabi lang na malas ang help guy, kahit pinalaki, hindi naman siguro lilito, pero this time, talagang tinamaan sila ng malaking swerte, itong void black hole, maliwanag na lumitaw.
Ang buong malawak at walang hanggan na burial star field ay orihinal na isang malaking black hole na dahan-daang nabubuo. Ngunit ngayon, isang tunay na black hole ang biglang lumitaw sa hindi nabuong malaking black hole na ito. Kahit na ito ay masyadong maliit, ang lugar sa mga tuntunin ng buong burial star field, ito ay halos tulad ng isang lingga sa dagat. Ngunit ito ay lumitaw na pagkatapos ng lahat. Sa paglipas ng panahon, ang buong burial star field ay maaapektuhan. Ngunit kung ano ang magiging epekto nito, walang makapagsasabi ngayon. Maging si Yezuan, na nakatakas sa mahirap na kalagayan, ay hindi kailanman naisip na siya ay pinilit na tumakas ng walang magawa, na nag-iiwan ng napakalaking nakatagong panganib, na makakaapekto sa buong burial star field sa isang punto sa hinaharap. Maging ang ikatlong universo kung saan matatagpuan ang One Luo Federation. Mabilis na umalis ang 10 planetary level na barkong pandigma, ngunit ang napakalaking itim na bituin na ito ay hindi huminahon dahil dito, at ang bagyo ay lalong lumakas. Sa miniature black hole na may radius na 100 square meters, isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang ipinapadala sa bawat sandali, dahan-daang sinisipsip at hinihila ang lumulutang na alikabok sa nakapalibot na walang laman at ang mababang antas ng ibabaw ng mga bituin sa ibaba, at pagkatapos ay nilalamon ito. Ang langit sa itaas ng mga itim na bituin ay naging lupain ng kamatayan. Nang makita ang eksenang ito ng kalbo na si Shu at ng iba pang 12 tao na kalalabas lang mula sa matibay na kuwebo ng bato sa kailaliman ng tuyong kanal, ang mga taong ito ay tila nakipag-appointment, at sabay-sabay nilang ibinuka ang kanilang mga bibig at nahulog sa isang catamaran. Hindi nila alam ang pagkamatay ni Lilith at Bai Shili, lalo pa ang mga salvo ng 10 planetaryong barkong pandigma noon, kaya hindi nila maintindihan kung paano lumitaw ang maliit na black hole na ito sa kalangitan. Ngunit may isang bagay na naiintindihan nilang lahat, iyon ay, sa pagkakataong ito, ang Chanhae Star ay talagang magkakaroon ng isang malaking kaganapan. Ito ay isang walang laman na black hole. Sa loob ng Fallen Burial Star Field, mayroong isang walang laman na black hole. Sa katunayan, bago bumalik ang 10 planetary level na federal na barkong pandigma, noong pauwi pa sila, sumabog ang buong Chanhae Star. Walang anuman ang pagkamatay ni Bai Poppy, ang susi ay ang maliit na itim na butas, ang istaka ay napakahalaga, ang pangunahing opisyal sa punong barko ay hindi nang ahas na itago ito, at agad na nakipag-ugnayan kay Chanhae Xing at totoo itong iniulat. Ang opisyal ng Tian Hexeng ay hindi nang ahas na itago ito, at ito ay isiniwalat kaagad sa panloob na Skynet ng Tian Hexeng, at kasabay nito, ito ay iniulat sa bituin na si Changbai Zhengjun at sa Tian Hexeng Garrison Commander na si Zhao Long. Sa sandaling ito, sa mansyon ng Star Chief sa Chanhae City sa hilagang rehiyon ng Chanhae Star, walang katapusang umaalingaw-ngaw ang dagandong ni Bai Zhengjun. Rice bucket, basura, isang grupo ng mga bastos. Shi Li, ang magaling kong apo, nawala ng ganito. Heavenly Killing Star Thief. Ako, si Bai Zhengjun, ay tiyak na hindi susuko sa bagay na ito. Siguradong, gagawin kitang masikip at madudurog hanggang sa abo. Makipag-ugnayan kaagad kay Tian Chen Wudo, gusto kong makausap si Jie Heng, ang kanyang anak, wala na. Kasabay nito, sa isang malaking Starry Sky City sa itaas ng malawak na karagatan sa silangang rehiyon ng Chanhae Star, si Zhao Long, ang Commander-in-Chief ng Major General ng Chanhae Star Federal Army, ay kapareho rin ng Xingqiang Bai Zhengjun. Sa sandaling ito, siya ay tumatawa sa galit black hole. Void black hole, hahaha. Ito ay isang malaking laro, sino ang maglalakas loob na isipin na isang tunay na walang laman na black hole ang lumitaw sa Fallen Burial Star Territory. Kaagad makipag-ugnayan kay Guodo Chansheng, iulat ito sa Departamento ng Militar ng Guodo, at sabihin na hinihingi ng general na ito ang buhay ko, at ako mismo ang papatay sa mga baldeng bigas na iyon. Bukod dito, agad na ipadala ang Star-level fleet para harangan ang black hole area at hintayin ang isang tao mula sa itaas na mag-asikaso sa resulta. Kabanata 2612 Star Core Stage 5. Sa federal na militar, ang planetary class ng 1,000-meter captain ay isang entry-level battleship, habang ang 3,000-meter captain star class, sa antas ng isang maliit na bansa, ay kabilang sa pangunahing battleship ng militar. Ang Chanhae Star Federal Army ay nilagyan din ng isang star class na pangunahing barkong pandigma,
na ang isa ay inilaan sa Xinjiang by Zhengjun bilang kanyang escort force, at ang iba pang 79 na Star Class na mga barkong pandigma, na ang deployment at ang paggamit ng kapangyarihan ay nasa kamay ni Zhao Long, ang Commander-in-Chief ng Chanhae Star Federation Army. Siyempre, sa Chanhae Star Federal Army, ang Star Class na battleship na may 3,000 meter captain ay hindi ang pinaka-advanced. Mayroon ding Star level na kuta na may 5,000 metrong kapitan, at ang hugis nito ay hindi na isang tradisyonal na barko. Ito ay hugis pulot-pukyutan na parang lungsod sa langit. Ang 5,000 meter diameter na Star Defense na ito ay isang maliit na Nebula class. Sa pambansang kabisera ng Changchengsheng, mayroong isang mas malaking Galaxy class Star Defense, ngunit sa Tianhexeng, bilang karagdagan sa 79 na 3,000 meter Star class na mga barkong pandigma bilang karagdagan, mayroon lamang 2 Nebula level na Starry Sky Fortress na may diameter na 5 kilometro, at sa pangkalahatan ay hindi na ipapadala, at ang pagkonsumo ng enerhiya ay masyadong nakakatakot. Ang Galaxy-level Starry Sky na may diameter na 10,000 metro ay hindi umiiral sa Chanhae Star Federal Military Department. Kasunod ng utos ni Commander Zhao Long, 20 Star-class na Federal warship ang lumipad palabas mula sa loob ng Chanhae Star at mabilis na sumugod patungo sa lugar ng insidente. Haharangan ng makapangyarihang fleet na ito ang lugar kung saan lumalabas ang maliit na black hole sa unang pagkakataon upang maiwasan ang higit pang pagkasira ng sitwasyon, at kasabay nito ay maghihintay sa mga eksperto mula sa Tianchen Star, ang kabisera ng kaharian ng Tianchen, upang malutas ang bagay na ito. Kasabay nito, ipinasa din ng bituin ng Chanhae Star na si Bai Zhengjun ang balita ng wanted na si Ye Zuan sa ilang channel. Sa pagkakataong ito ay hindi na ito opisyal na hinahanap. Ito ay si Bai Zhengjun, at dapat siyang maging mahinahon. Gayunpaman, ang halaga ng wanted na order na inilabas mula sa black market sa pagkakataong ito ay tumaas ng 10 beses mula sa dating 10 bilyong star coins hanggang sa isang nakakatakot na 100 bilyong star coins. Sa paglaganap ng high wanted order na ito, isang malaking bilang ng mga interstellar mercenary at federal powerhouses ang dumagsa palabas ng Chanhae Star at sumugod sa kailaliman ng Burial Star Territory. Tuldok. Walang ideya si Ye Zuan tungkol sa lahat ng ito. Matapos makatakas mula sa malaking itim na bituin, hindi tumigil si Ye Zuan, hinihimok ang Shan Shenshuo na maglayag ng buong bilis. At sa malawak na kawalan ng Fallen Burial Star Field, tinahak niya ang kalsada sa loob ng 5 araw at gabi, hanggang nang maramdaman niyang sapat na ang layo niya sa tama at maling larangan ng bituin, huminto si Ye Zuan. Bagamat hindi niya alam ang tungkol sa miniature void black hole, ito ay pagkamatay lamang ni Bai Shili, at hinding-hindi susuko si Chanhae Xing. Sa makatuwid, si Ye Zuan, na tumakas ng tuluyan, ay nakakita ng ilang bituin na may halaga ng paghuhukay sa daan. Sa oras na iyon, lahat sila ay nagngangalit ng kanilang mga ngipin at sa pilitang pinigilan, hindi pinapansin ang mga ito. Ngunit ngayon, dahil narating na niya ang ligtas na lugar, ang paggalugad sa mga bituin at paghuhukay sa pinagmulan ng star nucleus ang naging pangunahing prioridad niya. Hindi lamang ang energy cabin ng Anshenshu ang nangangailangan, ngunit ang kanyang sariling mga pangangailangan para dito ay lubhang apurahan. May limitasyon ang bilis kung saan ang general powerhouse ay maaaring sumipsip ng source energy ng star nucleus. Ngunit si Ye Zuan ay may Starry Sky Swallowing Beast at ang Swallowing System, at ang limitasyong ito ay karaniwang hamina sa sukdulan. Hanggat mayroon siyang sapat na star core sources, ang kanyang realm strength ay maaaring patuloy na tumaas ng mabilis. Ang pagkamatay ni Bai Shili ay nagpalakas ng pakiramdam ni Ye Zuan sa krisis, at dapat siyang lumaki sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng lahat, walang hindi natatagusan na pader sa mundo. Naniniwala si Ye Zuan na balang araw, ang katotohanan na namatay si Bai Shili sa pamamagitan ng kanyang mga kamay ay hahanapin pagkatapos ng lahat. Ding, binabati kita sa host, na natuklasan ang pinagmulan ng star nucleus. Ang ika-4 na antas na berde ay isang talampakang parisukat. Ding, binabati kita sa host, natuklasan ang pinagmulan ng star nucleus. Ang ika-3 antas na kulay ng cyan ay kalahating talampakang parisukat. Tuldok. Medyo baog ang star field sa harap niya. Dumating si Ye Zuan, at nakatagpo lamang ng maliit na pribadong barkong pandigma sa daan.
Pagdating dito, tiningnan niya ang malawak na kawalan, maliban sa malaking bilang ng mga bituin at cosmic dust na may iba't ibang laki, at wala ng iba pa. Gayunpaman, bagaman ito ay baog, ang mga bituin sa larangan ng bituin na ito ay hindi binaygo si Yezuan. Iyon ay, hinihimok niya ang nakatagong Shanshu na gumala sa kanyang kalooban, at ang tunog ng paalala ng Devo-uring system ay sunod-sunod na tumunog sa kanyang isipan. Nakuha ang hininga ng pinagmulan ng Star Core. Bagamat ang karamihan sa mga pahiwatig ay hindi nakaakit ng atensyon ni Yezuan, dahil ang Star Core source na nakapaloob sa gitnang core ng mga bituin ay masyadong maliit, o ang antas ay masyadong mababa, hindi niya ito maaaring tingnan ng mababa, ngunit mayroon ding ilang mga bituin na ang akumulasyon ay medyo malaki. Halimbawa, mayroong isang bituin na halos kasing liit ng meteor, at ang gitna ng star core nito ay talagang 6 na antas na blue star core source na isang buong talampakang parisukat. Para kay Yezuan ngayon, isa lang itong sorpresa. Sa susunod na pagkakataon, nagsimula si Yezuan ng buong lakas, at gumugol ng 3 araw sa paghuhukay sa larangan ng bituin na ito. Ang mga nakolektang star core source ay halos mapuno ng isang cabin sa nakatagong Shanshu, at lahat ng mga ito ay nasa itaas ng 3 antas na berde. Ang mga kalakal, bukod sa kung saan ang pinakamahusay na kalidad, ay talagang may pinagmula ng 7 antas na purple star core. Gayunpaman, ang pinagmulan nitong 7 antas na purple star core ay hindi gaanong, halos isang kapat lamang. Ng isang talampakang parisukat, na lubos na ikinalulungkot ni Yezuan. Pagkaraan ng 3 araw, nagpasya si Yezuan na suspindihin ang pagmimina. Para sa kapakanan ng kaligtasan, nagpasya siyang i-absorb muna ang pinagmumulan nitong tumpok ng mga star core at pagbutihin ang sarili niyang paglilinang. Dahil maraming mga bituin sa larangan ng bituin na ito ang nag-iwan ng mga bakas na kanyang nahukay, hindi ito masyadong ligtas. Sa makatuwid, hinimok ni Yezuan ang ancient shuttle na lisanin ang starfield na ito, at nakakita ng liblib at hindi kapansin-pansing bituin sa isa pang starfield pagkatapos ng isang araw na paglalakbay. Matapos piliin ang lokasyon ng retreat, pinigilan ni Yezuan ang kanyang hininga at pumunta sa ang sistema ay nagbigay ng tagubilin upang kunin ang pinagmulan ng star core sa cabin. Siyempre, bago pa mailabas ang utos, pinili at inuri na ni Yezuan ang pinagmulan ng mga star core na halos puno na. Ang 7th level purple star core source na humigit kumulang isang kapat ng isang talampakang parisukat, at isang maliit na tumpok ng 6 na antas na asul na star core source na halos isang talampakan at isang parisukat, ay maayos niyang natanggap at inimbak sa isa pang cabin. Ang ganitong uri ng mga kalakal na may mataas na grado, nilalayo niyang gamitin ito pagkatapos ng 6 na pagkakasunod-sunod ng star core realm, at mas mataas ang rate ng paggamit ng halaga nito. Ang natitira ay ang pinagmula ng star core ng 5th grade red at lower, na angkop para sa kasalukuyang Yezuan, ngunit hindi niya hinigup ang lahat, at pinalamanan ang halos 1/4 nito sa energy cabin ng Hidden God. Ang pinagmula ng star core sa energy cabin ay hindi ang kasalukuyang ginagamit nito. Tulad ng para sa blanco na star core crystal na sumisipsip ng enerhiya, automatiko itong ililipat mula sa isang maliit na cabin sa tabi nito. Sa pagkakataong ito, tumagal ng 2 araw ang retreat. Nang mayroon na lamang isang maliit na 2-foot square cyan 3rd level star core source na naiwan sa cabin para sa koleksyon, sa wakas ay narinig na ni Yezuan ang matagal nang nawawalang system prompt, tunog. Ding, congratulations sa host, ang realm ay bumuti, ang kasalukuyang kaharian, ang 5th order ng star core realm. Kabanata 2613, Mayaman. Habang tumutunog ang udyok ng sistemang lumalamon, binuksan ni Yezuan ang kanyang mga mata at tinapos ang pag-urong na ito. Una, naramdaman niya ang kapangyarihan ng 5th order ng Star Core Realm, at talagang mas malakas ito, na lubos na nagpasaya sa kanya. Gayunpaman, nang ang kanyang divine sense ay tumagos sa cabin ng Hidden God Shuttle at nalaman na ang Star Core origin na orihinal na nakatambak na parang burol ay talagang isang maliit na tumpok lamang ng 3rd level cyan na halos 2 talampakan square, biglang umiling si Yezuan at ngumiti ng mapait. 5th order pa lang ito ng Star Core Realm, at kailangan ng napakaraming Star Core origins para makalusot ng isang beses, kaya paano naman ang susunod na 6 na order, 7th order, o kahit 8th order at 9th order. Kung tungkol sa susunod na dakilang kaharian pagkatapos ng Star Core Realm,
Ang meteor realm, hindi banggitin. Mukhang sa hinaharap, karamihan sa enerhiya ay kailangang ilagay sa pagmimina ng pinagmulan ng star core. Nang matanto niya ito, napagtanto ni Yesuan kung gaano siya kaswerte na nakatagpo ng isang juvenile na Starry Sky Devouring Beast sa sandaling makapasok siya sa Starry Sky World. Bagamat sa oras na iyon, alam din niya na ang Starry Sky Devouring Beast ay napakahalaga. Kung hindi ay hindi magiging mahalaga ang pagsusuri ng devouring system sa bloodline nito. Ngunit sa oras na iyon, hindi napagtanto ni Yesuan ang kahalagahan ng pinagmulan ng Star Core at ang kahirapan ng pagmimina, kaya hindi masyadong malakas ang kanyang damdamin, at ngayon lang niya ito napagtanto sa wakas. Bagamat maraming Starry Sky Beast sa malawak na Starry Sky, walang gaanong bloodlines na may extraction value, at kabilang sa mga ito, ang Starry Sky Devouring Beasts ay tiyak na nasa unahan. At ang bilang ng Starry Sky Devouring Beasts ay mas maliit, kahit na may makaharap sila. Kung sila ay nasa hustong gulang na, ang kanilang mga bloodline ay hindi na ma-extract, at sila ay walang silbi. Ito ang dahilan kung bakit kahit na ang isang pag-iral tulad ni Bai Shili, pagkatapos makatagpo ng isang juvenile na Starry Sky Devouring Beast, ay magiging napakabaliw na hindi siya magdadalawang isip na iwan ang escort fleet ng mag-isa at gugulin ang lahat ng kanyang dugo upang bitag ito. Kung hindi dahil nakuha ni Yesuan ang Starry Sky Devouring Beast na ito, ang kanyang realm cultivation ay magiging stagnant pa rin sa unang order ng Star Core Realm, kabilang ang Hidden God Shuttle, na tiyak na magiging isang bula. Ngunit sa ngayon, kahit na mayroon siyang anti-heaven bloodline tulad ng Starry Sky Devouring Beast, hindi pa rin maliit ang pressure ni Yesuan. Una sa lahat, ang iba't ibang mga auxiliary system ng Devouring System ay kailangang i-activate, at ilang mga espesyal na kayamanan at mapagkukunan ay dapat makuha, tulad ng pag-activate ng Devouring System dati, na isang halimbawa. Dagdag pa rito, kahit na may naka-activate na Devouring System, ang halaga ng fusion energy na kailangan para ubusin sa tuwing ang isang kayamanan ay pinagsama ay malaki na ang gastos, hindi man mas mababa kaysa sa konsumo na kinakailangan para sa sariling lakas ng kaharian ni Yesuan na umunlad. Ang kanyang Hidden God Shuttle ay lumabas na sa monitoring screen ng 10 planeta level na barkong pandigma, at sa sandaling siya ay lumitaw sa harap ng mga tao, ang kanyang pagkakakilanlan ay agad na mabubunyag, kaya para kay Yesuan, nagkaroon ng natural na pagkamadalian, iyon ay, upang makahanap ng angkop na maliit na barkong pandigma, at pagsamahin itong muli ng 3 beses upang baguhin ang mga panlabas na katangian ng Hidden God Shuttle. Hindi pa banggitin ang angkop na maliliit na barkong pandigma, dapat mayroong maraming mga pangunahing pinagmulan ng bituin na kinakailangan para sa 3 fusion lamang. Sa makatuwid, sa ngayon, si Yesuan, sa isang banda, ang kanyang sariling cultivation ay nangangailangan ng malaking bilang ng Star Core Origins, at sa kabilang banda, ang fusion system na kaka-activate pa lang ay nangangailangan din ng malaking bilang ng Star Core Origins. Sa kasong ito, kahit nataglay niya ang Heaven Devouring Beasts Heaven Defying Bloodline talent na sobrang sensitibo sa pinagmulan ng Star Core at madaling matukoy ang aura nito, napakabigat pa rin ang presyon sa mga balikat ni Yesuan. Sa maikling panahon, nalampasan ko na ang unang pagkakasunod-sunod ng Star Core Realm hanggang sa ikalimang order ng Star Core Realm ng sunod-sunod, at talagang nakakaabala na patuloy na masira ang kalokohan, at magtatagal para maging matatag ang katatagan ng realm, kung hindi, ang pundasyon ay magiging hindi matatag, at magkakaroon din ito ng epekto sa mga tagumpay sa hinaharap. Ikinuyom ang kanyang mga kamao, kumislap ang mga mata ni Yesuan, pagkatapos, sa susunod na yugto ng panahon, gagamitin ang lahat para minahan ang pinagmulan ng Star Core, para sa 3 fusion ng Hidden God Shuttle, at ang susunod na realm breakthrough. Reserve resources, paghuhukay. Lokong paghuhukay. Sa paniniwalang ito, tumalon si Yesuan sa Hidden God Shuttle, at sa paggalaw ng kanyang isip, lumipad na siya pataas mula sa bituin sa pag-atras, at umungal muli sa kailaliman ng Fallen Star. Field na ito, habang nasa daan, ang mabilis na tunog ng sistemang lumalamon ay tumutunog sa kanyang isipan paminsan-minsan, ngunit palaging hindi ito pinapansin ni Yesuan. Ding, binabati kita sa host. Natuklasan mo ang pinagmulan ng Star Core, at ang 3rd level Saiyan ay kalahating talampakan na parisukat. Ding, congratulations sa host, natuklasan mo ang pinanggalingan ng Star Core, at ang 2nd level na Orange ay 2 feet square.
Ang mga ito ay lahat ng mababang antas na mga kalakal sa ibaba ng ikaapat na antas, at hindi nila matutugunan ang mga pangangailangan ni Yezuan ngayon, lalo pat pukawin ang kanyang interes. Sa opinyon ni Yezuan, ang lahat ng ito ay ipinagkaloob, ngunit kung ang bagay na ito ay umabot sa mga tainga ng iba pang mga interstellar mercenaryo o mga monk powerhouse sa Chanhae Star, tinatayang isang malaking garapon ng suka ay mababaligtad sa isang iglap. Para sa kanila, ang pagkakaroon ng foot square second level na orange star core na pinanggalingan ay tiyak na isang malaking pakinabang, ngunit dito sa Yezuan, wala silang pakialam dito. Sa katunayan, ang pangunahing dahilan ay ang sistemang nag-uudyok na sunod-sunod na lumilitaw sa kanyang isipan ay lubhang maluwag, at madalas itong tumunog muli pagkatapos ng mahabang distansya ng kawalan ng laman. Sa karanasan ng pagmimina ng Star Core Origin sa nakaraang Void, natuklasan na ni Yezuan na ang lugar kung saan maaaring magkaroon ng malaking bilang ng mga high-level na Star Core Origins ay kadalasang mayroong napakataas na proporsyon ng Star Core Origin sa gitnang core ng lahat ng mga bituin sa larangan ng bituin nito. Kung titingnan mo ang isang malaking lugar ng mga bituin, ngunit kakaunti lamang ang mga bituin ang nararamdaman ng pinagmulan ng Inner Star Core, kung gayon ang field ng bituin na ito ay karaniwang hindi magkakaroon ng maraming pakinabang, at hindi ito nagkakahalaga ng pananatili. Mabilis na lumipas ang 7 araw. Sa nakalipas na 7 araw, hindi pa tumigil si Yezuan, dahil hindi pa siya nakatagpo ng isang lugar na may medyo kakapalan ng mga bituin na maaaring mamina, na naglalaman ng pinagmulan ng core ng bituin. Hanggang sa maging siya ay medyo naiinip na sa wakas ay dumating ang sorpresa. Ding, binabati kita sa host, natuklasan mo ang pinagmulan ng Star Core, at ang ika-6 na antas na asul ay isang talampakang parisukat. Ding, binabati kita sa host, ang pinagmulan ng Star Core ay natuklasan, at ang ika-7 antas na purple ay kalahating talampakang parisukat. Ding, binabati kita sa host, ang pagtuklas ng pinagmulan ng Star Core, ang ika-9 na antas at 9 na kulay, ang mga reserba ay mahina. Habang lumilitaw ang system prompt sa kanyang isipan, ang buong pagkatao ni Yezuan ay natigilan, at nakalimutan pa niyang kontrolin ang Hidden God Shuttle na huminto kaagad, at ang system prompt na umuugong sa kanyang isipan ay unti-unting hamina, malayo sa starfield, at siya ay gumanti ng may pagkagulat at mabilis na tumalikod. Kahit na ang pang-4 na antas na berde ay binibilang, at maging ang ika-6 na antas na asul ay 2 talampakang parisukat. Hindi pa nakakita si Yezuan ng ganoon kalaki na pang-6 na antas na Blue Star Core na pinanggalingan. Sa kulay na ito, ang ika-7 antas na lila ay kalahating talampakang parisukat din, at mayroong maalamat na 9 na antas na 9 na kulay, kahit na ang mga reserba ay mahina, ngunit ito ang pinagmula ng 9 na kulay na core ng bituin. Ang katotohanan na mayroong 9 na kulay ng 9 na antas sa lugar na ito ay nagsasalita na para sa sarili nito. At higit sa lahat, nang dumaan si Yezuan sa starfield na ito noon, ang system prompt na lumitaw sa kanyang isip ay sunod-sunod na lumitaw ng halos walang pagitan. May limitasyon din ang distansya na mararamdaman ng Starry Sky Devouring Beast ang pinagmulang hininga ng Star Core, at ang tuloy-tuloy na prompt tone ay maaari lamang magpahiwatig na sa starfield na ito, may mga bituin na may pinanggalingan ng Star Core sa gitnang Star Core nito. Napakataas ng proporsyon. Ito rin ang lugar ng pagmimina na hinahanap ni Yezuan, sa pagkakataong ito, kumita na siya. Kabanata 2614, isang mahusay na pag-aani. Ding, binabati kita sa host, ang pagtuklas ng pinagmulan ng Star Core, ang ika-9 na antas at 9 na kulay, ang mga reserba ay mahina. Ding, binabati kita sa host, ang pinagmulan ng Star Core ay natuklasan, ang ika-8 antas ay itim, at ang mga reserba ay mahina. Habang kinokontrol ni Yezuan ang Hidden God Shuttle para bumalik muli, at gumawa ng malaking bilog sa paligid ng starfield na ito, ang mabilis na tunog ng system sa kanyang isipan ay umalangaw-ngaw na parang tubig muli. Ngunit hindi kaagad nagsimulang magmina si Yezuan, pinatalas ang kanyang kutsilyo at pagputol ng kahoy na panggatong, binalak niyang halos tuklasin ang lugar na may mga kamanghamanghang reserba ng Star Core, tukuyin ang sentrong punto ng pinakamagandang reserba, at pagkatapos ay i-demarcate ang lugar, at pagkatapos ay magsimula mula sa gitnang punto, at hamukay ng isa-isa. Makalipas ang kalahating araw, sa wakas ay natapos na ang trabaho, ngunit si Yezuan ay nasa sabik na kaya namumula ang kanyang mukha,
na parang lasing. Dahil ang lugar ng Star Core Origin Reserve na ito ay talagang hindi maliit, sa bilis kung saan siya tumawid sa kawalan ng buong lakas gamit ang kanyang pisikal na katawan, ang radius na distansya mula sa gitnang punto nito hanggang sa gilid ng anumang lugar ay talagang nangangailangan kay Yezuan na lumipad ng ilang oras. Isa na siya ngayong 5th Order Star Core Realm, at ang distansya ng kawalan na iniwan niya sa likod niya sa loob ng ilang oras ng buong lakas ay maiisip, hindi pa banggitin na ito lamang ang radius ng buong reserbang siksik na lugar. Sa madaling salita, sa pagkakataong ito, kung hindi mo ito ipinadala, kailangan mong ipadala ito. Tiyak na ito ay ang ritmo ng isang bumper harvest. Sa susunod na kalahating buwan, nanatili si Yezuan sa lugar na ito, bagamat mayroon siyang bloodline talent ng Starry Sky Devouring Beast, lubos niyang naramdaman kung ang Central Star Core sa loob ng Star ay naglalaman ng pinagmulan ng Star Core sa loob ng isang tiyak na distansya. Gayunpaman, pagkatapos matukoy ang sitwasyon ng reserba, kung gusto niyang makuha ang mga pangunahing pinagmulan ng bituin na ito, kailangan pa rin ni Yezuan na manumanong hukayin ang mga ito ng isa-isa, hanggang sa makalapit siya sa isang tiyak na distansya, at pagkatapos ay mahawakan niya ang mga ito gamit ang kamay na lumalamon ng sistemang lumalamon. Sa makatuwid, ang pagunlad ng pagmimina ay hindi masyadong mabilis, ngunit si Yezuan ay sumailalim sa pagsasanib ng Heavenly Falling Sword, at ang bilis ng manumanong paghuhukay ay hindi mabagal, at sa loob ng kalahating buwan, siya ay nakamina ng kabuuang higit sa 8,000 mga bituin sa Starfield na ito, at ang pinagmulan ng Star Core na nakuha ay napakalaking lamang. Pagkatapos ng kalahating buwan ng tuloy-tuloy na pagmimina, ang pinanggalingan ng Star Core ng Starfield na ito ay karaniwang hinukay niya, bagamat mayroon pa ring ilang mga bituin sa gilid na lugar. Ngunit dahil ang mga ito ay hindi masyadong mataas ang kalidad at medyo nakakalat, ito ay para sa kasalukuyang Yezuan, tuluyan na niyang nawala ang atraksyon ng matrebahong pagmimina. Tapos na ang baliw na pagmimina na ito. Kaagad na hinimok ni Yezuan ang Hidden God Suo, at mabilis na umalis sa Starfield na ito. Pagkatapos ng lahat, sa isang maliit na Starfield, napakaraming bituin ang nahukay sa mataas na density, kahit na may animan o wala, o magkano ang kinita nito. Ang ganitong uri ng aksyon ay kadudadad kapag ang ibang mga powerhouse ay dumaan dito at malaman ang sitwasyon, tiyak na magkakaroon ng gulo. Si Yezuan ay hindi natatakot sa gulo, ang susi ay nagmamadali na siyang magbilang ng ani sa pagkakataong ito, at ang kanyang buong puso ay parang kinakamot ng pusa, nangangati ng hindi komportable. Ang Hidden God Shuttle ay naglayag ng buong bilis sa loob ng 4 na araw, at sa wakas ay huminto sa isang medyo malayong larangan ng bituin. Ang figure ni Yezuan ay nahulog patungo sa isang napakababang itim na bituin, sumisid sa ilalim ng lupa sa isang nakatagong lugar, at pagkatapos ay nagsimulang magbilang. Sa sandaling ito, halos lahat ng mga cabin ng Hidden God Shuttle ay napuno ng Star Core na pinagmulan ng iba't ibang kulay at antas. Siyempre, kapag naghuhukay, tuwing may ani, itinatabi ni Yezuan ang Star Core Origin at inilagay ito sa cabin ng Hidden God Shuttle. Lahat sila ay nakasalansan ayon sa kanilang kulay at grado, kaya napaka-convenient din na bilangin ang mga ito ngayon. Bilang karagdagan sa pangunahing control room, mayroong 12 cabin, 8 sa mga ito ay bakante. Sa ngayon, lahat ng 8 cabin na ito ay puno ng Star Core Origins. Ang kalidad ng mga kulay nito ay mula sa ika-4 na baitang berde, hanggang ika-5 baitang pula, ika-6 na baitang asul, ika-7 baitang purple, kabilang ang maalamat na ika-8 baitang itim at ika-9 na baitang siyam na kulay. Hindi sinasadya ni Yezuan na mina ang 3rd grade Cyan at below Star Core na pinanggalingan, ngunit sa tabi ng iba pang high grade Star Core na pinagmulan, may mga kasama. Kinokolekta ni Yezuan ang lahat ng ito, ngunit hindi niya itinambak ang mga ito, ngunit itinapon ang lahat ng ito ng diretso sa energy cabin ng Hidden God Shuttle, at pagkatapos mabilis na masipsip ang enerhiyang nasa loob ng mga ito, sila ay naging mga tumpok ng blanco na Star Core crystals, na nakatambak sa isang burol sa ilalim ng bilge. At kabilang sa mga Star Core na pinagmulan sa 8 cabin na ito, ang ika-4 na antas na berde ay nakasalansan sa 5 buong cabin, na may kabuuang halaga na daan-daang cubic meters. Ito ay hindi isang ruler, ito ay isang cube. Sa iba pang 3 compartment, ang ika-5 antas na pinagmulan ng Red Star Core ay nakasalansan ng isang buong cabin, halos 100 metro kubiko.
Yung dalawa pang cabin, puno na yung isa, at malaki pa yung space. Ang isang puno ay nakasalansa ng ika-6 na antas na asul at ika-7 antas na lila, ang dating higit sa 70 metro kubiko at ang huli ay higit sa 20 metro kubiko. Ang huling compartment na hindi pa puno ay ang lahat ng legendary level 8 level black at 9 level 9 colored. Ang dalawang maalamat na antas ng Star Core na pinagmulan, ang ika-8 antas na itim na si Yezuan ay nagmina ng kabuoang 2 cube, at ang pinakamataas na antas ng siyam na antas ng siyam na kulay ay lahat ay kasing laki ng mga piraso, sa kabuuan ay 108 piraso, pagdaragdag, hindi kahit kalahati ng isang cube. Gayunpaman, ito ay inimbak ni Yezuan sa pinakalihim na lugar ng cabin na ito, at pinuprotektahan ng mga layer ng formations, at kasabay nito ay itinago ang nakakasilaw nitong mga mata. Ang tatlong Star Core Origins ng 7th level Purple, 8th level Black, at 9th level 9 Colored Star Core, hindi binalak ni Yezuan na gamitin ang mga ito ngayon, ito ay masyadong aksayado, at handa na siyang makapasok sa ika-9 na order ng Star Core Realm at muling gamitin ang mga ito. Sa kasalukuyan, ang lakas ng kanyang cultivation ay ang ika-5 order ng Star Core Realm, at mayroon pang 4 na maliliit na hakbang ang layo mula sa ika-9 na order, at ang natitirang 6th level Blue, 5th level Red, at 4th level Green Star Core na pinagmulan ay napakalaking sa ngayon, sa opinyon ni Yezuan, sapat na para sa kanya na punan ang 4 na maliliit na hakbang na ito sa Star Core Realm. Anyway, punan muna natin ang energy reserves ng Hidden God Shuttle, at pagkatapos ay gagamitin natin ito sa hinaharap. Matapos makumplito ang inventaryo, gumawa ng desisyon si Yezuan, at sa sandali ng kanyang pag-iisip, ang pang-4 na antas na Green Star Core na pinanggalingan ng buong cabin ay nagsimulang bumuhos sa energy cabin sa tuloy-tuloy na daloy, at hindi nagtagal pagkatapos masipsip mula sa enerhiya, ito ay naging isang berdeng blanco na Star Core crystal at lumitaw sa pinakamalaking bilge ng Hidden God Shuttle space. Ang prosesong ito ay tumagal ng halos 1 pang araw, at pagkatapos na ubusin ang kalahating cabin ng Level 4 Green Star Core Origin, ang mga reserbang enerhiya ng Hidden God Shuttle ay sa wakas ay puno na, at walang paraan upang makolekta ang mga ito. Itinambak ni Yezuan ang bakanting energy cabin sa kalahati ng pang-4 na antas ng Green Star Core ng malaking cabin bago siya tumigil. Sa ngayon, bilang karagdagan sa Star Core Origin sa itaas ng ika-7 antas na Purple, si Yezuan ay kasalukuyang mayroong ika-4 na antas na berde na 300 cubic meters, isang ika-5 antas na pula na halos 100 cubic meters, at isang ika-6 na antas na asul na higit sa 70 cubic meters. Ang mga ito lamang ay isang nakakatakot na kapalaran na maaaring makapagpabuntong hininga sa opisyal na ingat yaman ng Tianhe Star, ngunit si Yezuan, na nakatingin sa nakasisilaw na kristal na ito na puno ng mga cabin sa sandaling ito, pagkatapos na maging masaya ng ilang sandali, ay mabilis na nabalisa. Kabanata 2615, mga fragment sa antas ng walang kamatayan. Para kay Yezuan, ang Star Core Origin ay talagang hindi nagkukulang sa ngayon. Ngunit sa ngayon, nakaharap sa pinanggalingan ng mga Star Core ng iba't ibang antas na nakatambak na parang burol sa cabin ng Hidden God Shuttle ship, bigla siyang nakaramdam ng kawalan. Hindi ko na alam ang susunod na gagawin. Ang realm cultivation ay sunod-sunod na nasira sa loob ng maikling panahon, at ito ang kasalukuyang ika-5 order ng Star Core Realm, at talagang hindi nararapat na magpatuloy sa pagsulong sa malapit na hinaharap, kung hindi, ang pundasyon ay hindi magiging matatag, at ang epekto sa hinaharap ay hindi magiging maliit. Siyempre, marami pa ring pwedeng gawin bilang karagdagan sa paglilinang, tulad ng pagsasanib ng mga kayamanan at iba pa, ngunit mayroon na siyang malaking halaga ng Star Core na pinagmulan, ngunit wala siyang anumang magic na armas na magagamit para sa pagsasanib. Pagkatapos ng ilang gusot, nagngangalit si Yezuan at nagpas siyang bumalik muna sa Tianhe Star. Bago matapos ang ikatlong pagsasanib, hindi ito maipapakita sa publiko ng Hidden God Shuttle, isa itong napakaseryosong hadlang na dapat malutas sa lalong madaling panahon. Isa pa, halos puno na rin ang mga blankong Star Core crystal sa bilge na naabsorb ang energy. Puro Star Coins ito, kaya mas mabuting itapon na lang ito bilang basura, di ba? Sa pamamagitan lamang ng pagbabalik sa Tianhe Star maaari silang palitan ng Star Coins sa Federal Affairs Hall. Siyempre, maaari silang gawing polido na karaniwang mga pisikal na bagay,
o virtual na star coins na nakatali sa federal citizenship. Si Yezuan ay halatang mas hilig sa huli. Sa star coins, maaari mong ipagpalit ang mga ito para sa lahat ng uri ng kinakailangang kayamanan, pagsasanay, at mga espesyal na materyales at iba pang mapagkukunan ng paglilinang sa Federal Affairs Hall. Siyempre, mas mahalaga ang hindi nakolektang enerhiya ng star core, origin, at marami pang bagay ang maaaring ipagpalit dito. Sinulyapan ito ni Yezuan kanina, maraming bagay ang espesyal na minarkahan na dapat ipagpalit sa star core na pinagmulan o iba pang kayamanan, at hindi tinanggap ang mga transaksyon ng star coin. Hindi rin ito problema para kay Yezuan, hanggat may mga bagay na talagang kailangan, star coins man ito o star core na pinanggalingan, maaari niyang alisin ang lahat, at napakalaki pa rin ito. Ang nakakalungkot lang ay ang parehong star coins at star core origin ay maaari lamang palitan ng mga item sa Affairs Hall ng Wanluo Federation, ngunit hindi sila maaaring palitan ng mga bagay sa Devo-uring System Exchange Shop. Kapalit ng mga bagay at pagsasanay, at maging ang mga bloodline at kakayahan mula sa sistema, ang kailangan ay lamunin ng pinanggalingan. Si Yezuan ay kasalukuyang mayroon lamang isang maliit na lumalamon na pinagmulan, at ito ay kasama pa rin kapag ang sistema ay na-reset at na-upgrade sa Starry Sky level, at ang maaaring ipagpalit ay ang mga tadyang ng manok. Napakalaki ng Wanluo Federation, siguradong magkakaroon ng Devo-uring origin, kung mapapalitan mo ang Star Coins at Star Core origin sa Devo-uring origin. Sa sandaling naisip niya ito, hindi napigilan ni Yezuan na mapakilos, at ang kanyang pagnanais na bumalik sa Chanhei Star ay biglang tumaas, kaya't hindi na siya nag-alinlangan pa, pagkatapos ay activate ang concealment formation ng Hidden God Shuttle, habang gumagalaw ang kanyang isip, ang battleship ay agad na naging streamer at bumaril patungo sa malawak na kawalan. Ang dami ng Federation powerhouses na nakatagpo sa pagbabalik ay halatang mas marami kaysa noong dumating siya, kahit alam ni Yezuan, hindi siya natakot. Sa katunayan, maaari siyang kumonekta sa Federated Network ng Chanhei Star sa pamamagitan ng shipboard system ng Hidden God Shuttle, para maimbestigahan muna ang sitwasyon at tsismis sa Chanhei Star. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, sa wakas ay sumuko na si Yezuan, ang Starry Sky Network ng Chanhei Star ay halatang napakalakas. Kung mag-iiwan siya ng isang bagay na parang backdoor o Trojan horse sa sistema ng Hidden God Shuttle, hindi ba siya magugulat? Mula dito, naisip ni Yezuan ang isa pang problema, iyon ay, mga channel ng impormasyon sa hinaharap. Ang Devo-uring origin na kailangan niya ay hindi isang ordinaryong bagay, at talagang mahirap sabihin kung mayroon nito ang maliit na Chanhei Star region. Gayunpaman, mayroon ding malaking Heavenly Dust Country sa itaas ng Chanhei Star, at mayroong tatlong pangunahing imperyo sa itaas ng Heavenly Dust Country, tatlong imperyo sa itaas, at ang buong Immortal Dynasty. Tiyak na sa buong Immortal Dynasty Star Domain, dapat mayroong Devo-uring origins, ngunit hindi talaga makukuha ni Yezuan ang impormasyong ito, dahil hindi niya maa-access ang mas mataas na antas ng Starry Sky Network. Sa pang-agham at teknolohikal na kampo ng mundo ng mga tao ng Wanluo Federation, halos bawat administrative star ay may Starry Sky Superbrain, na hindi lamang ang Central Data Processing Center sa loob ng administrative star, kundi pati na rin ang network center ng interconnection sa pagitan ng mga katabing administrative star. Ang limitasyon ng distansya ay depende sa antas ng battleship, at kung mas malaki ang battleship, mas malaki ang radius na distansya na maaaring mapanatili ang koneksyon sa network sa administrative star superbrain. Siyempre, ang ganitong uri ng network ay panloob na network lamang ng isang solong administratibong bituin. Ang Star Network ng Immortal Dynasty ng Tech Camp ay may 4 na antas. Sa Immortal Star kung saan matatagpuan ang Imperial Capital of the Dynasty, mayroong isang Immortal Superbrain, at ang walang katapusang teritoryo ng buong Dynasty half of the Universe Starry Sky ay nababalot sa network ng Immortal Superbrain na ito, na isang first-level na network. Ang tatlong imperyo sa ilalim ng dinastiya ay pangalawang grids. Ang tertiary network ay binubuo ng daan-daang maliliit na estado na kabilang sa tatlong imperyo. Sa ilalim ng isang maliit na bansa, ito ay ang ika-4 na antas, iyon ay, ang panloob na network ng mga bituin at politikal na mga bituin. Ang Starry Sky Superbrain sa Chanhei Star ay isa sa maraming pang-4 na antas na network sa star domain ng Tianchen Country,
At sa Chanhae Star at sa mga nakapaligid na starfield nito, sinumang gustong ma-access ang ikatlong antas ng network ng Tianchen Kingdom ay dapat gawin ito sa pamamagitan nito. Nakakalungkot lang na ang pahintulot na makipag-ugnayan sa 3rd level superbrain sa pamamagitan ng 4th level superbrain ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng sinuman. Dahil nakakatakot ang pagkonsumo ng enerhiya na nabuo ng superbrain ng administrative star na kumukonekta sa mas mataas na antas ng network, at hindi sapat ang awtoridad, imposible para sa Starry Sky Superbrain na magbigay ng mga serbisyo. Bagamat malakas ang sistemang lumalamon, hindi rin ito kayang pilitin na supilan ng Starry Sky Superbrain ng isang administrative star at gawin itong available kay Yezuan. Tila naramdaman nito ang pagkabalisa ni Yezuan sa sandaling ito, at ang mabilis na tono ng lumalamon na sistema ay biglang tumunog. Ding, nag-uudyok ang system. Kung gusto mong i-activate ang Universe-level Independent Communication System, kailangan mo ng Immortal-level Starry Sky Superbrain. Panipi, Poof. Ang unang kalahati ng pangungusap ay hindi maipaliwanag na ikinatuan ni Yezuan, ngunit pagkatapos pakinggan ang ikalawang kalahati ng pangungusap, halos diretso siyang bumubula ng lumang dugo. Isang walang kamatayang antas ng Starry Sky Superbrain. Iyon ang first-level network core center sa Emperor Immortal Star. Kung makukuha niya ang ganitong bagay, nag-aalala pa rin si Yezuan na hindi niya nilalamon ang pinanggalingan. Ding, sinenyasan ng system, hinahanap ang mga item sa exchange hall ng Chanhae Star Federation. Ding, hanapin ang item na kailangan mo, isang lantang Starry Sky Superbrain. Rank, Immortal. Status, Deep Sleep After Atrophy. Form, a fragment of a corner. Value, rare. Si Yezuan ay natulala sa lugar. Immortal level Starry Sky Superbrain, nakita mo talaga itong ganito. Ano ang pakiramdam na ikaw ay nasa panaginip? Kahit na ito ay isang fragment lamang, at ang fragment na ito ay nahulog pa rin mula sa isang shrunken Starry Sky Superbrain, ngunit ang tatlong salitang immortal na antas ay inilagay dito, na sapat na upang durugan ang lahat. Higit pa rito, kahit na ang halaga ng pagkakakilanlan na ibinigay ng sistema ng phagocytosis ay mahalaga, at isang dime lang ng mga fragment ang makakakuha ng pagsusuri sa antas ng mahalagang sistema, na nag-iisang makapagpaliwanag ng maraming problema. Ding, natukoy na ang item, nakapasok na ba ito sa Chanhae Star? Hanggang sa muling tumunog ang system prompt sound sa kanyang isipan ay bumalik si Yezuan mula sa malaking sorpresa. Nalaman lamang na ang Chanhae Star ay talagang dumating ng walang kamalay-malay. Sa harap lamang ng kanyang linya ng paningin, hindi nakakagulat na ang devouring system ay nagawang suriin ang impormasyon ng item sa Federal Affairs Hall sa oras na ito. Bagamat maaari din itong kumonekta sa ika-4 na antas ng network ng Administrative Star, dapat itong nasa napakalapit na distansya, at hindi ito kasing husay ng isang maliit na barkong pandigma. Kabanata 2616, Isang bundok ng Star Core Crystals. Isinasaalang-alang ang problema na ang Hidden God Shuttle ay hindi mailantad, huminto si Yezuan sa isang kawalan na malayo sa Chanhae Star, at pagkatapos na mawala ang kanyang divine sense, at pagkatapos matiyak na walang hinala sa malawak na mabituing kalangitan sa paligid niya, tumakas siya mula sa Hidden God Shuttle gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, at pagkatapos ay hinawakan ito sa kanyang katawan gamit ang isang kamay. Pagkatapos kumain, muling dumating si Yezuan sa entrance ng Chanhae Star Sky Curtain Protective Shield Passage na nadaanan niya noon, na sinamahan ng maraming powerhouse ng Federation, at hindi nagtagal ay pumasok sa loob ng mga bituin. Gamit ang isang magaan na kotse, dumiretso si Yezuan sa suspendidong plataporma kung saan matatagpuan ang Chanhae Star Federation Affairs Hall, at naglakad patungo sa bintana na nakatuon sa pagkuha ng mga blankong Star Core Crystal. Ang mga federal na sibil na tagapaglingkod sa bintana ay pawang matatalinong robot, syempre, bilang isang organisasyon ng serbisyo. Ang hitsura ng mga matatalinong robot na ito ay kapansin-pansin pa rin, lahat ng kagandahan, at ang antas ng kampo ng teknolohiya ng lahi ng tao ng Wanluo Alliance sa hugis at istruktura ng mga artificial na robot ay napakahusay pa rin, na sapat na upang malito ang totoo. Ang plataporma ng buong Tian Hexeng Federation Affairs Hall ay napakalawak, 12 ng kilometro kwadrado, at iba't ibang gusali ang humahawak ng iba't ibang gawain, kaya maraming tao, at may mahabang pila sa harap ng halos bawat bintana o reception.
Ngunit ang window na ito lamang para sa pagbawi ng blank star nucleus at star ay halos marami. At bago dumating si Yezuan, ang lugar na ito ay parang Qingshui Yaman, at wala kahit isang figure. Medyo kakaiba, pero hindi mahirap intindihin. Bagamat halos lahat ng tao sa Young Federation ay may isang bagay tulad ng Star Core Origin, ito ang pinakakaraniwan at pangunahing mapagkukunan na kailangan para sa paglilinang pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, maliban kung mayroon silang espesyal na bloodline tulad ng Lilith, o isang sistemang lumalamon tulad ni Yezuan, kung hindi, ang pag-usad ng mga ordinaryong monghe sa pagsipsip ng enerhiya na nilalaman sa pinagmula ng Star Core ay talagang napakabagal. Ang sitwasyong ito ay direktang humahantong sa katotohanan na kahit na ang lahat ng mga monghe ay maaaring patuloy na magkaroon ng ganitong uri ng Star Core na kristal na hinihigop ng enerhiya sa kanilang mga kamay, karaniwang lahat ay mag-iipon ng isang tiyak na halaga bago sila makapagpalitan ng mga Star Coins. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit napakalamig ng Star Core Crystal Exchange window sa harap mo. Nang si Yezuan ay lumapit sa bintana, ang robot beauty sa loob ay lumingon para tingnan ito, at bago pa siya makapagtanong, si Yezuan ay nagsalita na sa kanyang sarili, "Hello, gusto kong makipagpalitan ng ilang Star Core Crystals. Well, ang Star Coins ay dapat virtual, hindi pisikal." Panipi, marahil dahil masyadong desyerto ang bintanang ito, si Yezuan na nakatayo dito mag-isa ay talagang kapansin-pansin, at ang ilan sa mga powerhouse ng Federation na nakapila sa iba pang mga bintana sa kaliwa at kanan ay hindi sinasadyang lahat ay lumingon para tumingin. Okay, mangyaring ipasa ang iyong Star Core Crystal sa bintana, bibigyan ka ng system ng pagtatansya ng halaga, kung walang pagtutol, ang katumbas na halaga ng Star Coin ay maaaring maikredito sa iyong Federal Citizen ID card sa loob ng 10 segundo. Sa loob ng bintana, dumating ang boses ng Robot Beauty, na napakaganda, at ang ngiti sa kanyang mukha ay napaka-friendly din, kaya nawala ang tanging bakas ng kaba ni Yezuan. Gayunpaman, sa pagtingin sa bintana sa kanyang harapan, nakalahating metro lamang ang laki, siya ay talagang medyo natigilan, at siya ay natigilan sandali, at pagkatapos ay ngumiti siya ng alangan, ito ba ang bintana? Hindi ba? Ito masyadong maliit. Panipi, wala ka bang Star Core sack? Inirerekomenda na palitan mo ito, at ang Federal Exchange Hall ay matatagpuan sa silangang bahagi. Ganun pa rin ang ngiti ng Robot Beauty, at itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang silangang bahagi ng bintana. Ang Star Core Capsule na may kapasidad na 1 kubiko ay nagkakahalaga lang ng 10,000 Star Coins, kahit ito ay top-level Star Core Capsule na may 10 cube space, kailangan lang ng 1,000,000 Star Coins, syempre, hindi ito ginagamit sa pangkalahatan. Panipi, alam din ni Yezuan, ang Star Core Capsule na sinabi niya, na plano niyang magpalit ng ilan sa pagkakataong ito, upang hindi mapuno muli ang ilalim ng Hidden God Shuttle. Ang bagay na ito ay nilikha ng mga nangungunang dalubhasa sa teknolohiya sa kalawakan ng federal na kampo ng agham at teknolohiya at ng mga tagapagpino ng kampo ng Shushan. Siyempre, hindi ito gawa sa kamay, ngunit isang linya ng pagpupulong, kung hindi, walang paraan upang buksan ang supply tulad nito, at isulong at palitan ito sa isang malaking sukat. Ang dahilan kung bakit kailangan ng ganitong uri ng Star Core Capsule ay ang enerhiya na nilalaman ng pinagmulan ng Star Core ay nasisipsip, at pagkatapos na ito ay maging isang blanko na Star Core na kristal, ito ay patuloy na dahan-daang sumisipsip ng enerhiya mula sa labas ng mundo at iimbak ito sa loob. Dahil sa katangiang ito, ang pangkalahatang Space Magic Weapon ay hindi angkop para sa pagkolekta at pag-imbak ng Star Core Crystals, kung hindi man sa katagalan, ito ay magkakaroon ng epekto sa kalidad at antas ng magic weapon. Ang ganitong uri ng Star Core Capsule ay gawa sa espesyal na teknolohiya at mga espesyal na materyales, kasama ng malakihang produksyon ng masa, at ang halaga ay hindi mataas, kaya walang ganoong nakatagong panganib. Gayunpaman, hindi banggitin na si Yezuan ay walang Star Core Capsule ngayon, kahit na mayroon siya. Natatakot ako na hindi niya ma-contain ang mga Star Core Crystal na iyon na inilipat niya mula sa Hidden God Shuttle Bottom Capsule at inilagay sa kanyang katawan sa ngayon. Ang top-level Star Core Capsule ay 10 metro kubiko lamang ng espasyo, at ang kanyang Star Core na kristal ay 100 metro kubiko, paano ito may load? Hindi naman pwedeng abutin mo lang at iabot ang isang bangkos ng mga bag, di ba?
Natigilan, biglang napahiya si Yezuan, wala akong Starcore capsule sa ngayon, at bukod pa rito, hindi sapat ang space para sa Starcore sack, dahil medyo malaki ang bilang ng Starcore crystals ko, ubu-ubu, mas sapat na, kaya, pwede ka bang kumuha ng bodega o kung ano para ilabas ko at isalansan? Direktang natulala ang magandang robot sa bintana. Warehouse. Ito ay isang maliit na bahagi lamang ng pinagmulan ng Starcore, at talagang gusto mo ng isang bodega. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong bagay. Sa ibang mga bintana sa kaliwat kanan, may ilang tawanan din sa mga oras na ito, na nagpapakita ng pangungutya at pangungutya. I'm sorry, ito ang reception window, walang warehouse. Kung marami ka talagang Starcore crystals at hindi mo maiabot mula sa bintana, inirekomenda na ilabas mo ang mga ito at ilagay sa counter, at tutulungan kitang mabilang. Ang boses ng Robot Beauty ay maganda pa rin, ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay nawala. Ang siyentipiko at teknolohikal na antas ng Immortal Dynasty ay matagal nang nagagawa ang matalinong robot na ito na magkaroon ng ilang mga simpleng emosyonal na pagbabago. Pagkatapos ng lahat, ang Chanji clan ay nagsilang ng kamalayan sa sarili, at sa wakas ay lumabas sa lahi ng tao. Kung ihahambing, ang simpleng emosyonal na kaloob na ito, ay talagang wala. Counter. Sinulyapan ni Yezuan ang makitid na plataporma sa labas ng bintana sa kanyang harapan, napatikip ang kanyang bibig at bamulong, mukhang hindi ko ito nilalagay, o itatambak ko ito sa lupa. Gayunpaman, walang tao dito, ngunit sinabi mo lang, ikaw na ang baalang magbilang. Sa totoo lang, mas hilig kong magtambak sa loob ng bahay, o ikaw ang magbukas ng pinto. Panipi. Lalong naging pangit ang mukha ng Robot Beauty, at maging ang tono nito ay nagpahayag ng panlalamig. Pakisunduin ang mga alituntunin ng Affairs Hall, sa oras ng trabaho, kahit anong pinto ng bintana ay bawal mabuksan ng madali. Okay, maaari mong ilabas ang iyong Starcore Crystal. Kung ito ay talagang malaki, maaari akong mag-apply para sa tulong. Panipi. Okay, yan ang sabi mo, I suggested it anyway. And you can't help it if you don't listen. Nagkibit balikat si Yezuan, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at inilabas ang lahat ng malaking bilang ng mga Starcore na pinanggalingan na natanggap niya sa kanyang katawan ng maaga. Boom lala! Isang malaking lugar ng tuloy-tuloy na siksik na abnormal na ingay ang lumabas, at sa isang iglap, isang maliit na bundok ang nakatambak sa bukas na espasyo sa likuran niya, na lahat ay mga Starcore na kristal na may iba't ibang kulay, hindi bababa sa 2 o 300 metro kubiko. Sa paligid, isang hingal na tunog ang dumating, at ang magandang robot sa bintana ay bamuka ang kanyang bibig, nanlaki ang kanyang mga mata, at ang mga bituin sa bilog ay kumikislap ng walang tigil. Kabanata 2617 ang Purple Electric Shuttle na nag-ukit sa bilis na formation. Hoy! Hello, Beauty, naririnig mo ba ako? Wala na ba itong kapangyarihan? Matapos sumigaw si Yezuan ng ilang beses, ibinuka niya ang kanyang maliit na bibig sa bintana at mukhang mapurol, na para bang automatikong pinatay niya ang telepono nang maubusan siya ng kapangyarihan, at sa wakas ay nanginig ang kanyang katawan pabalik sa kanyang kaluluwa. Kaagad, nilingan niya si Yezuan na namumula ang mukha, I'm sorry, naging bastos ako ngayon. Hindi pa ako nakakita ng sinumang nagdala ng napakaraming Starcore crystals upang ipagpalit. At ang pinakamadalas na pagkakataon na ginawa ko ito ay wala kahit 1/10 ng kung ano ako dito. Panipi. Bueno, hindi ko sinasadyang kinuha ang mga ito sa mabituing kalangitan, bago iyon, sila ay nakatambak sa lambak sa likod ng isang tiyak na inabandonang bituin, sila ay dapat na ibinuhos ng isang malaking barkong pandigma pagkatapos sumipsip ng enerhiya, maaaring may mga espesyal na pangyayari, ito ay hindi maginhawa upang dalhin. Ngumisi si Yezuan, at nagpaliwanag sa ilang salita, kahit na ang sitwasyong ito ay hindi isa sa 10,000, maaaring hindi ito ganap na wala. Tiyak na napakaraming Starcore na kristal na naipon sa pamamagitan ng pagsipsip ng enerhiya mula sa malalaking barkong pandigma. Kung makatagpo sila ng emergency state sa mabituing kalangitan, hindi maaaring itapon bilang basura. Pagkatapos ng lahat, ang kahulugan na kanilang kinakatawan ay mga Starcoin lamang. Bagamat kakaiba ang paliwanag na ito, ang mga monghe ng Federation na binibigyang pansin ang iba pang mga bintana sa kaliwa at kanan ay malinaw na tinatanggap ito, tulad ng mahirap na manalo sa lottery,
ngunit palaging may mga taong maswerteng tao sa mundo, at ang kasalukuyang Yesuan ay walang alinlangan na isa sa kanila sa kanilang mga mata, kaya ang ilang mga salitang padamdam ay nagsimulang dumating ng mahina, na lahat ay puno ng inggit. Ang kahusayan sa trabaho ng magandang robot ay talagang mahusay, ito ay wala pang 3 minuto, at isang pangkat ng mga robot ang sumugod, na may mga instrumento at star core na mga kapsula, at tinansya ang halaga ng tumpok ng mga star core na kristal sa lugar, at pagkatapos ay gumamit ng isang malaking string ng mga nangungunang star core capsule upang ilagay ang mga ito. Ding, congratulations sa host, nakuha mo na ang Federation Star Coins, total 1.68 billion. Wala pang 1 minuto, muling narinig ng isipan ni Yesuan ang mabilis na tunog ng sistemang lumalamon. Ang malaking halaga na 1.68 billion ay nagpagulat sa kanya. Ang isang top-level na Star Core capsule na may 10 cubic space ay 1 milyong Star Coins lamang, hindi ba ito makakabili ng higit sa 1,000? Biglang, sa napakaraming kayamanan, ang buong pagkatao ni Yesuan ay medyo nalito, at hindi niya alam kung paano aalis sa Star Core Crystal Exchange window, at nang bumalik siya sa kanyang katinuan, tumangala siya at nakitang nakarating na talaga siya sa hall ng isa pang gusali sa malawak na suspendidong platform na ito. Ito ang pinakamalaking Chanhae Star Federation Exchange Hall. Ang bulwagan ay puno ng mga tao, at ang 3 pader sa kaliwa, kanan at harap ay parang mga LED LCD screen, ngunit halatang maraming beses na mas high-end, at sila ay puno ng federal na mga karakter. Ang 3 pader ay nahahati sa ilang malalaking lugar, at ang bawat malaking lugar ay nahahati sa maraming subdivision, na nagpapakita ng mga bagay na maaaring ipagpalit sa sibilisasyon, at ang mga ito ay nahahati sa mga kategorya. Kahit sino, hanggat siya ay may banal na kahulugan, pagkatapos piliin ang kategorya ng mga exchange item na interesado siya, kailangan lang niyang pahabain ang nakaraan gamit ang kanyang banal na kahulugan, at lahat ng mga item sa ilalim ng kategoryang ito ay maaaring lumitaw sa kanilang isipan, tulad ng mga pangalan at mga detalye ng pagpapakilala, mga kinakailangan sa palitan at mga presyo, at iba pa, na napakamaginhawa. Bahagya lang itong winalis ni Yesuan, at naramdaman niyang halos mapanganga ang kanyang mga mata, at ang 3 malalaking pader ay nahahati sa libu-libong maliliit na kategorya, at maging ang kategorya ng pangunahing gate ay may higit sa 1 dosina, na sadyang nakakasilaw. Gayunpaman, kahit na maraming mga item na magagamit para sa palitan, malinaw na imposibleng matagumpay na palitan ang mga ito ng walang kaukulang mga background ng pamilya. Kabilang sa 12-dosenang mga kategorya ng gate, mayroong kahit isang espesyal na seksyon na maaari lamang ipagpalit para sa Star Core Origin o mga kayamanan ng parehong halaga, at hindi tumatanggap ng mga transaksyon ng Star Coin. Ang iba pang malalaking seksyon ay ilang mga pagsasanay, mga sandatang mahika, mga barkong pandigma, mga espesyal na materyales at iba pang mga item. Ang fragment ng Immortal Level Stories kay Superbrain na determinadong makuha ni Yesuan Z ay inuri bilang isang hindi kilalang substance sa ilalim ng malaking plato ng mga espesyal na item, at ang palitan na kinakailangan ay 10 milyong Star Coins, na 1 leak lang. Pinipigilan ng malakas na pagtibok sa kanyang puso, agad na pinalawak ni Yesuan ang kanyang banal na sentido, at inukit ang marka, at ang senadoryas ng system na ang 1 milyong Star Coins ay automatikong ibabawas sa kanyang isipan. Ang milyong ito ay isang deposito, pagkatapos ng imprint ng banal na kahulugan. Ang item na ito ay hindi nalilito sa kategoryang ito, at ang iba ay hindi na makikita kahit na maghanap sila, at ang kailangan lang gawin ni Yesuan ay maghintay na pumila sa bintana ng isa pang gusali sa tapat upang bayaran ang balanse at matanggap ang palitan. Siyempre, kung pansamantalang magbago ang iyong isip, ang ibinawas na Star Coins ay hindi maibabalik. Bagamat nagdeposito lamang siya, hanggat wala ng iba pa, ang fragment na ito ng Immortal Level Stories kay Superbrain ay karaniwang pagmamay-ari ni Yesuan, na nagpabalik sa kanyang pusong nakabitin sa kanyang lalamunan, at pagkatapos, itinuloy niya ang kanyang banal na kahulugan patungo sa maliit na kategorya ng pribadong barkong pandigma sa malaking plato ng mga barkong pandigma sa tapat ng dingding. Habang dumampi ang banal na kahulugan sa font sa dingding, isang mahabang listahan ng mga anyo ang lumitaw sa isip ni Yesuan, na lahat ay maliliit na pribadong barkong pandigma na may iba't ibang modelo at iba't ibang katangian, na may 10,000 target na mapagpipilian, kahit alin ang gusto niya, hanggat iniisip niya ito,
ang iba't ibang mga parameter ng pagganap at katangian na naaayon sa barkong pandigma, kabilang ang mga impormasyon tulad ng mga kinakailangan sa palitan at mga presyo, ay automatikong lilito. Gusto lang ni Yezua na makakuha ng random na battleship para sa tatlong fusion, para lang mabago ang hugis ng Hidden God Shuttle, ngunit ngayong mayroon na siyang pagpipilian, natural na kailangan niyang pumili at pumili. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, itinakda niya ang target para sa barko na may kalamangan sa bilis. Available din ang kanyang Hidden God Shuttle Energy Shield, at available din ang Star Cannon, at ang mga sistemang ito ay maaari ding i-upgrade sa fusion ng paulit-ulit sa hinaharap. Ngayon ay sapat na, hindi na kailangang sadyang pagbutihin ang mga katangian ng dalawang aspetong ito, ngunit ang bilis ay napakahalaga. Pagkatapos ng lahat, ang malawak na mabituing kalangitan ay malawak, ang mas mabilis na bilis ng barkong pandigma, ay makakatipid ng oras. Kung tungkol sa mga pakinabang sa mga tuntunin ng pagtakas, hindi iyon banggitin. Sa makatuwid, ang bilis ng isang pribadong maliit na barkong pandigma ay talagang napakahalaga. Pagkatapos magpasya dito, idinagdag ni Yezuan ang pagpili ng bilis bago niya naisip ito, at sa lalong madaling panahon, ang orihinal na mahigit 10,000 barkong pandigma ay nabawasan ng 75 sa isang iglap, at mayroon na lamang mahigit 500 na natitira. Si Yezuan ay tumingin sa ibaba mula sa tuktok ng listahan, ngunit hindi niya nakita na ang mga barkong pandigma na may napakalinaw na bentahe sa bilis ay karaniwang mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong barkong pandigma, ayon sa gusto niya. Tulad ng pagkadismaya niya, isang barkong pandigma sa ibaba ng listahan ang nakakuha ng interes ni Yezuan. Lilang electric shuttle, hindi ba mabilis ang maging isang shuttle at isang electric? Sa sandaling kumilos ang kanyang puso, kahit natawagin ni Yezuan ang lahat ng detalyadong impormasyon ng barkong pandigma na ito, ang unang bagay na nakita niya ay ang halaga ng palitan nito, isang simpleng linya ng teksto, na direktang nagpanganga kay Yezuan sa pagkabigla. Mga kinakailangan sa palitan, hindi tinatanggap ang mga star coins, ang pinanggalingan lamang ng mga star core ang tinatanggap. At ang mga kinakailangan ay 6 na antas na bughaw, at ang halaga ay 1 metro kubiko. Asul na pang-6 na antas, ito ay isang buong cube, at ito ay isang pagmamalabas, ito ay halos sapat na upang bilhin ang lahat ng iba pang mga barkong pandigma sa listahan, halos 500. Kung hindi dahil sa hindi inaasahang windfall ni Yezuan sa mabituing kalangitan sa pagkakataong ito dahil sa kanyang pakikipagsapalaran, ang pang-6 na antas na Blue Star Core na pinanggalingan, natakot siya na hindi man lang siya makalabas ng isang talampakang parisukat. It is already a hidden prize, so shameless. Sa gitna ng tiyan, bumaba ang kamalayan ni Yezuan, at ang pangalawang linya ng text na nakita niya sa susunod ay agad siyang napabuntong hininga. Ang purple na electric shuttle na ito ay talagang isang napakahusay na barkong pandigma na may tatak na may bilis na formation. Kabanata 2618, ang Cave Void Fragment. Bagamat ang kampo ng teknolohiya at ang kampo ng paglilinang ng sangkatauhan ng One Luo Federation ay parehong napakalakas, ang mga ito ay talagang ganap na naiiba sa mga tuntunin ng mga pamamaraan ng paglilinang at mga kapaligiran sa pamumuhay. Halimbawa, sa kampo ng agham at teknolohiya, ang pangunahing pamamaraan ng paglilinang ay aktwal na gumamit ng iba't ibang mga genetic enhancement potion upang itap at pagbutihin ang potensyal ng mga tao mismo. Siyempre, ang iba't ibang mga pagsasanay sa paglilinang na kabilang sa kampo ng paglilinang ay nasa kampo ng agham at teknolohiya, ngunit hindi sila ang mainstream. Ang puntong ito ay talagang hindi makikita sa Chanhae Star, pagkatapos ng lahat, ito ay nasa Burial Star Domain, at hindi mabilang na mga powerhouse sa buong Federation ang dumarating at umalis, at ang mobility ay napakahusay, at ito ay naapektuhan ng husto. Masasabing pagkatapos ng mahabang yugto ng pag-unlad ng sangkatauhan, halos naabot na ng 2 kampo ang pinakamataas na antas sa kani-kanilang larangan, maging ito man ay ang sibilisasyong cultivation o ang siyentipiko at teknolohikal na sibilisasyon, malabong magkaroon ng bagong malalaking tagumpay at pag-unlad sa maikling panahon. Sa kontekstong ito lumitaw ang ilang mga espesyal na bagay na pinagsama ang dalawang elemento ng paglilinang at teknolohiya, tulad ng isang barkong pandigma na nakaukit na may isang tiyak na pormasayon, o isang mahiwagang sandata na may mga elemento ng teknolohiya. Ang ganitong uri ng bagay, sa pagitan ng dalawang kampo, ay isang tunay na in-demand na kalakal, at ito ay napakabihirang,
at imposible para sa sinumang administratibong bituin na itapon ito ng basta-basta sa Federal Exchange Hall. Sa alinman sa mga administratibong bituin, bilang karagdagan sa mga bagay na ibinigay ng gobyerno, ang mga pribadong individual ay maaari ring magbigay ng mga transaksyon sa pagpapadala, ngunit sisingilan sila ng 10% na komisyon. Ang Purple Electric Shuttle na ito ay malinaw na kabilang sa kategoryang ito, at ang may-ari nito ay dapat na nangangailangan ng isang malaking bilang ng mga pang-anim na antas na Blue Star Core na pinagmulan, kung hindi, imposible para sa isang napakahusay na maibigay ito sa iba. Sa madaling salita, bihira ang mga pagkakataon, ngunit mahirap hanapin. Alam na alam ito ni Yezuan, ngunit sa sandaling ito, habang sinusuri ang mga parameter ng pagganap at iba't ibang katangian ng Purple Electric Shuttle na ito, nahulog siya sa isang malalim na daing at pag-aalinlangan. Ang isang buong cube ng 6th level Blue Star Core origin ay hindi biro. Ang nakaraang batch ng Star Core Crystals na matatawag na malaking bilang ng Star Core Crystals ay medyo exaggerated na, kung kukuha ka ng napakaraming mataas na kalidad na Star Core na pinagmulan, natatakot ako na mahirap hindi ma-target. Ngunit kung siya ay sumuko, siya ay labis na ayaw, at pagkatapos ng ilang gusot, si Yezuan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sa wakas ay naipasa ang imprint ng kanyang banal na kahulugan. Gayunpaman, bilang isang pisikal na bagay, ang Star Core origin ay hindi maaaring direktang ibawas ng system sa Exchange Hall, kaya ang deposito ay inihahatid sa anyo ng 10 milyong Star Coins, at automatikong i-refund ng system ang 10 milyong Star Coins. Matapos gawin ang lahat ng ito, tumalikod si Yezuan at umalis. Binalak niyang umalis kaagad sa Chanhae Star pagkatapos makumplito ang transaksyon sa bulwagan ng gusali sa tapat. Nalantad ang kayamanan, at hindi ipinapayong manatili dito ng mahabang panahon. Ngunit sa sandaling ito, ang mabilis na tunog ng lumalamon na sistema sa kanyang isipan ay hindi inaasahang tumunog muli, ding, nalaman kong walang laman ang butas. Halaga, ang kayamanan ng mabituing kalangitan, hindi nasusukat. Lubos na hinihikayat ang mga host na lumahok sa auction. Panipi, butas sa kawalan, bidding. Nagulat ang puso ni Yezuan, at agad siyang tumigil. Sa kanyang impresyon, tila ito ang unang pagkakataon na ang sistemang lumalamon ay nagdagdag ng salitang malakas na may damdamin sa harap ng mungkahi, at hindi pa niya nahanap ang fragment ng walang kamatayang antas ng Starry Sky Superbrain. Ito ay malinaw na sinadyang diin at paalala, na kung saan ay sapat na upang ipaliwanag ang halaga at kahalagahan ng walang laman na fragment na ito. Ang pakikinig sa pangalan, ito ay dapat na isang uri ng ehersisyo, ngunit ito ay isang fragment, ngunit gayunpaman, ang pagsusuri ng sistema sa halaga nito ay hindi pa rin nasusukat sa pinakamataas na antas, ito ba ay talagang isang mabituing langit level na pinakamataas na kayamanan? Lumipat ang tingin ni Yezuan sa dingding ng kurtina sa kanang bahagi ng bulwagan. Mayroong isang seksyon ng auction dito, at pagkatapos hanapin ito, nakita niya talaga ang butas sa fragment. Gayunpaman, ang impormasyon tungkol sa bagay na ito sa plato ay napakasimple, at maaari pang ang sabihin na walang impormasyon sa lahat, ilang salita lamang, paglilinang ng mga tunay na pagsasanay, mga fragment. Bilang karagdagan, ito ay ang impormasyon sa auction tungkol sa item na ito, at kahit na ang reserve ang presyo ay hindi ipinahiwatig, iyon ay, ang oras at lugar ng auction ay ipinahiwatig, sa alas 8 ngayong gabi, Chanhae Auction Center. Ang kayamanan ng mabituing kalangitan, natural na hindi dapat palampasin, kahit na nagpadala muli si Yeshwandang ng tipak ng Divine Consciousness Imprint, nagbayad siya ng bidding deposit na 10 milyon, na siya ring kwalipikasyon para makapasok sa Chanhae Auction Center. Mayroon na ngayong dalawang pagpipilian. Ang isa ay pumunta muna sa auction, at pagkatapos ay bumalik dito pagkatapos ng auction, kumpletuhin ang transaksyon sa pagitan ng Immortal level na Starry Sky Superbrain at ng Purple na Electric Shuttle, at pagkatapos ay umalis kaagad. Ang pangalawa ay kumpletuhin muna ang transaksyon ng dalawang kayamanan, at pagkatapos ay agad na ibigay ang Purple Electric Shuttle at ang Hidden God Shuttle sa system para sa fusion, kalkulahin ang oras, at bago matapos ang evening auction, dapat makumplito ang ikatlong fusion. Sa ganitong paraan, kung ito man ay panganib ng pag-iimbot dahil sa pagkakalantad ng dalawang kayamanang ito kapag nakikipagkalakalan, o iba pang mga aksidente sa kasunod na auction na mat-target,
maaaring isakripisyo ni Yesuan ang barkong pandigma sa lalong madaling panahon pagkatapos umalis sa Chanhae Star at pumasok sa kalawakan na walang laman sa labas, at mabilis na umalis. Ang Purple Electric Shuttle ay isang napakahusay na barkong pandigma na naukit sa bilis ng pagkakabuo, at ang bagong barkong pandigma na sumali dito upang makumplito ang ikatlong pagsasanib ay tiyak na kailangang mag-improve ng husto sa mga tuntunin ng bilis, kahit na ang malakas na lalaki na nakatitig sa kanya ay malakas, si Yesuan ay may tiyak na pagkakataong makatakas. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, tumalikod si Yesuan at naglakad patungo sa exchange at delivery hall sa tapat. Pinili niyang pagsamahin muna ang barkong pandigma ng 3 beses, bagaman posibleng matarget ng maaga, ngunit ang pagtaas ng bilis ng barkong pandigma ay malinaw na maaaring gawing mas kapaki-pakinabang ang paglipat na ito kaysa hindi nakapipinsala. Marami ring mga federal powerhouse sa exchange at delivery hall, at siguradong higit sa 100 bintana ang magkasunod, ngunit kahit ganoon, mahaba pa rin ang pila sa harap ng bawat bintana. Dito, maaaring kumpletuhin ng anumang window ang huling paghahatid ng palitan ng reserbasyon. Nakakita si Yesuan ng isang window na may kakaunting bilang ng mga tao na maghihintay, at pagkaraan ng halos kalahating oras, natapos na rin sa wakas ang transaksyon ng mga tao sa harap, ngunit sa likod ni Yesuan, maraming bagong malalakas na tao ang nakapila. Sa sandaling ito, hindi na maalayan ni Yesuan na ang isa sa mga figure ay lumitaw na sa di kalayuan noong una niyang kinuha ang Star Core Crystal upang ipagpalit ito sa mga Star Coins. Ang hitsura ng taong ito ay hindi kamangha-mangha, siya ay kabilang sa uri na itinapon sa karamihan sa isang sulyap, at mahirap makilala ito sa isang sulyap kapag siya ay lumingon, ngunit ang kumikinang na diwa sa kanyang mga mata ay medyo matalas, at kung minsan ay sumulyap siya sa tagiliran ni Yesuan ng malabo, halatang maaga siyang pinupuntirya. Mayroon ka bang transaksyon sa palitan na kailangang ayusin? Kung gayon, mangyaring magpadala ng isang tipak ng Divine Consciousness imprint sa terminal reading crystal na ito, at makikilala ito ng system at kunin ang item na iyong na-redeem. Ang mga tauhan sa bintana ay isa pa ring napakagandang matalinong robot, at habang nag-uudyok sa sandaling ito, itinaas din niya ang kanyang kamay at itinuro ang gilid ng window counter, kung saan mayroong isang malafized-sized na translucent prismatic crystal, na dapat ay ang tinatawag na system terminal na Nianjing. Bagamat naramdaman ni Yesuan ang isang maliit na nobela, hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha, at bahagyang yumuko siya, nagpasa sa isang tipak ng kapangyarihan ng Divine Consciousness. Sa bintana, muling dumating ang boses ng magandang robot, may 2 kayamanan na ipinagpalit mo, ang isa ay may kabuuang presyo na 10 milyong Star Coins, at mayroon kang prepaid na 1 milyon, at ang isa naman ay may kabuuang presyo ng pisikal na mga kalakal, 1 cubic meter ng 6th level Blue Star Core na pinagmulan, 10 milyong Star Coins ng maaga. Panipi, ang kayamanan ay ipinapadala, mangyaring maghatid ng 1 metro kubiko ng pang-6 na antas na Blue Star Core na pinagmulan, at ang prepaid na 10 milyong Star Coins ay automatikong i-refund ng system, na ibabawas ang 9 na milyon na dapat bayaran para sa unang kayamanan, at ang halaga ng mga Star Coins na na-refund ay 1 milyon, mangyaring kumpirmahin. Kabanata 2619 ang paraan ni Zhao Long para kumita ng pera. Sa paglabas ng magandang boses ng magandang robot mula sa bintana, maraming mga bulalas ang nagmula sa likuran ni Yesuan at sa harap ng ilang katabing bintana sa kaliwa at kanan. O Diyos ko, napakayaman ng taong ito. Ang isang casual na transaksyon sa palitan ay 10-10 milyong mga Star Coins, at si Lao Su ay hindi nagdagdag ng maraming beses sa mga nakaraang taon dahil siya. Ano ang Star Coins? Hindi mo ba narinig na mayroong exchange transaction na inihahatid sa uri? Nakakamangha kapatid ko, ang pinanggalingan ng Star Core ay hindi iniingatan para sa paglilinang, at ito ay talagang ginagamit para sa mga transaksyon sa palitan, gaano ito kagasta. Sa tingin mo ito ay isang luho, at maaaring hindi ito seryosohin ng mga tao, hindi mo ba naririnig ang partikular na halaga at grado ng Star Core na pinagmulan na inihatid ng iba? 6 na antas ng asol, 1 cube. 1 cube. O Diyos ko, hindi pa ako nakakita ng ganoon karaming asol na antas sa aking buhay. Hindi ito maaaring sinasadyang gulo, tama. Nakita na ang kanyang hitsura ay hindi kahanga-hanga, at ang kanyang cultivation realm ay hindi masyadong maganda,
talagang hindi siya mukhang isang pang-anim na antas na asol na figure na maaaring kumuha ng isang cube. Habang umaalingaw-ngaw ang mga boses na ito, ang iba pang mga bintana sa magkabilang panig ay biglang nakakuha ng higit na atensyon, at ang tunog ng paghingal ay maririnig paminsan-minsan, at ang maliit na lugar na ito ay unti-unting naging maingay. Ang mukha ni Yezuan ay mabilis na naging malungkot, inaasahan niya na ito ay makakaakit ng atensyon, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kalaki ang eksena. Kung ito ay magpapatuloy, natatakot siya na ang sitwasyon ay magiging mas seryoso. Sa pagkakataong ito, hindi siya nang ahas na ilabas ng direkta ang pang-anim na antas na Blue Star Core na pinanggalingan ng cube na iyon, kung hindi, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan, at ang konsepto sa kanyang isipan ay ganap na naiiba sa aktwal na nakikita ng sarili niyang mga mata ang totoong bagay. Noon lang niya napagtanto na tila nakalimutan niyang magpalit ng ilang Star Core capsules, at halatang hindi matalinong bumalik sa exchange hall sa tapat sa oras na ito. Sa isang mapang-akit ng ngiti, si Yezuan ay nakahingi lamang ng tulong sa magandang robot sa bintana. "I'm sorry, naubos na ang Star Core capsule ko, pwede ba akong humiram?" Panipi, oo, ang Star Core capsule ay inihanda para sa bawat window, dahil paminsan-minsan ay magkakaroon ng ganitong uri ng paghahatid na may pisikal na bagay na pinagmulan ng Star Core. Tumango ang magandang robot, itinaas ang kanyang kamay at iniabot ang isang Star Core sack sa labas ng bintana. Nagpasalamat si Yezuan sa kanya, iniligpit ang Star Core capsule, at pagkatapos ay naglabas ng cubic blue na pang-anim na antas na Star Core na pinanggalingan mula sa cabin ng Hidden God Shuttle na nakaimbak sa immortal na mundo sa kanyang katawan, at direktang inilipat ito sa Star Core capsule. At pagkatapos lamang itong makumplito ay muli niyang inilabas ang sack na ito at ibinigay sa magandang robot sa bintana. Tama ang dami, tama ang grade. Congratulations, kumpleto na ang delivery at na-refund na ng system ang natitirang 1 million star coins, pakicheck. Binilang ng magandang robot ang pinagmula ng Star Core sa Star Core capsule, at mabilis na nakumpirma na hindi siya nakaimik. At habang nagsasalita siya, pinindot na ng kanyang kanang kamay ang isang green button sa desktop sa harap niya. Isang halo ang kumikislap, at sa kanang bahagi ng orihinal na walang laman na desktop, agad na lumitaw ang isang kahon ng espasyo na kasing laki ng palad, na dapat ay ang dalawang kayamanan na ipinagpalit ni Yezuan, na inihatid mula sa bodega sa pamamagitan ng teleportasyon. Ang halaga ng space box na ito ay hindi mataas. Ito ay kabilang sa isang medyo mababang antas ng civilian storage magic weapon. Ang beauty robot ay direktang iniabot ito sa labas ng bintana. Halatang hindi binalak na bawiin ang space box, ito ay kabilang sa libreng regalo ng transaksyong ito. Iniunat ni Yezuan ang kanyang kamay upang kunin ito, ngunit hindi siya nang ahas na tumingin ng malapitan sa publiko. Ibinaling niya ang kanyang kamay at ipinadala ang space box sa immortal na kaharian sa kanyang katawan, at pagkatapos ay tumalikod at umalis. May ilang oras pa hanggang alas 8 ng gabi, ngunit maraming tao sa lugar na ito. Nagpasya si Yezuan na pumasok ng maaga sa Chanhae Auction Center. Pagkatapos ng lahat, hindi posible na makapasok ang sinuman, hindi bababa sa 10 milyong deposito sa pagbid ang dapat bayaran para maging kwalipikadong makapasok. Matapos lisanin ang napakalaking suspendidong plataporma kung saan matatagpuan ang Federation Exchange Hall, agad na nagtanong si Yezuan tungkol sa lokasyon ng Chanhae Auction Center sa pamamagitan ng devouring system, at pagkatapos ay dumiretso ng may kisap mata. Kasabay nito, sa pag-alis ni Yezuan, ang Exchange at Delivery Hall, kung saan nagkaroon ng kaunting kaguluhan noon, ay mabilis na naibalik ang dating kaayusan, at ilang boses pa lang ang nagsasalita tungkol dito. Gayunpaman, kung papansinin mong mabuti, makikita mong kalis lang ni Yezuan, at 4 o 5 figure na orihinal na naghihintay sa pila ay biglang umalis at nagmamadaling lumabas ng Exchange at Delivery Hall. Kabilang sa kanila, kasama ang hindi kaakit-akit na binata na nasa likod ni Yezuan noon. Kahit na, ang hitsura ng taong ito ay hindi pambihira, ang kanyang cultivation realm ay talagang hindi mahina, siya na ang ika-7 order ng Star Core realm, isang buong 2 maliit na hakbang na mas mataas kaysa kay Yezuan. Kung tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, ito ay mas pambihira sa Chanhae Star na ito, ngunit walang nakakaalam. Pagkalabas ng delivery hall, hindi agad umalis ang binata, ngunit nakahanap ng isang liblib na lugar sa napakalaking suspendido na platapormang ito,
at pagkatapos makitang walang tao sa kaliwat kanan, itinaas niya ang kanyang kamay at itinapon ang ilang hanay ng mga flag, naglatag ng isang simpleng isolation formation na maaari lamang magtago ng mga imahe at tunog sa isang maliit na lugar. Matapos ang lahat ng ito, itinaas ng binata sa porma sayon ang kanyang kamay at hinaplos ang singsing sa gitnang daliri ng kanyang kaliwang kamay. Ang singsing na ito ay talagang ang kanyang personal na terminal ng network, sa pang-agham at teknolohikal na kampo ng sangkatauhan. Ang mga kagamitan sa terminal ng personal na network ay matagal ng sari-sari, maaari itong maging isang singsing, maaari rin itong panulat, o kahit isang pinjutan o pin na ipinako sa mga damit. Sa isang kislap ng liwanag, isang 5-dimensional na 3-dimensional na virtual na screen ang lumitaw sa kanyang harapan, at ang binata ay casual na nag-click dito, naghanap ng ilang impormasyon, at pagkatapos ay nagsimula ng komunikasyon. Wala pang 2 segundo, kumislap ang larawan ng virtual na screen, na nagpapakita ng kalahating haba na imahe, ngunit kalahati lang ng mukha ang makikita. Ang kabilang partido ay isang pambansang mukha, nasa katanghaliang gulang, na may malakas na aura, at siya ay uniforme ng militar ng alyansa, at ang kanyang ranggo ay nakakatakot, at siya ay talagang isang mayor na general. Sa bansang Tianchen, sapat na ang pagkakaroon ng ranggo ng mayor na general upang magsilbi bilang commander ng departamento ng militar ng anumang administratibong bituin maliban sa pambansang kabisera na Tianchen Star, at si Zhao Long, ang commander ng federal na departamento ng militar ng Tianhe Star, ay may ranggo ng mayor na general. Sa katunayan, ang pangunahing general ng Federation na lumitaw sa virtual na screen ng personal na terminal ng binata sa sandaling ito ay walang iba kundi si Zhao Long. General, may nakita akong malaking isda ngayon. Lumitaw na ang mukha ng binata na may ngiti na puno ng kalokohan, at maging ang kanyang baywang ay bahagyang nakayuko, at may higit na hindi mapigil ang pananabik sa kanyang mga salita. Ang batang iyon ay dapat na isang nabigla na binata na kararating lang sa Tianhe Star, unang naghagis ng daan-daang cubic star core crystals sa publiko at ipinagpalit ang mga ito ng higit sa 1 bilyong star coins, at pagkatapos ay pumunta sa exchange hall, at mayroong 2 kayamanan na ipinagpalit. Ang isa ay inihatid na may 10th milyong star coins, at ang isa ay may malaking bilang ng star na iyon sa pang-anim na pinagmulan, na may malaking bilang na may pang-anim na star na iyon. Pinaghihinalaan ko na may kulay asul na antas na may pang-anim na uri, Star Core pinanggalingan, at ang grado ay tiyak na hindi mababa, ang ganitong uri ng matatabang tupa, bihira sa 100 taon, General. Bago matapos magsalita ang binata, ang malamig na boses ni Zhao Long na walang kaunting emosyonal na pagbabago-bago ay nagmula sa virtual na screen sa harap niya. Paano ang mga tao? Dapat pumunta ako sa Tianhe Auction Center, maaari kong suriin ito sa pamamagitan ng inner line na inilagay namin sa exchange hall, at nagbayad siya ng bidding deposit na 10 milyon. Bahagyang ngumiti ang binata, at maingat na sumagot, ito ang magsisimula sa alas 8 ng gabi. General, hindi ba tayo? Tuldok. Kabanata 2620, Free Fusions Open. Sa Tianhe Star, si Zhao Long ang tanging pag-iral na maaaring magselos kay Xing Qiangbei Zhengjun, na maaaring ilarawan bilang isang napakalaking awtoridad. Gayunpaman, bilang isang pangunahing general ng Federation, mayroon siyang sariling mga problema, na kahit na ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay ay mahusay, hindi ito maaaring ma-convert sa kanyang sariling personal na kapangyarihan at interes. Ang disiplina ng militar ng Immortal Dynasty ay lubhang mahigpit, at karaniwang walang sinuman ang nangangahas na hawakan ang amag ng ganitong uri ng bagay, kapag nalaman ito mula sa itaas, ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Sa makatuwid, kahit na si Zhao Long ay opisyal na sinamba bilang isang pangunahing general, na nakatalaga sa isang administratibong bituin, at ang taunang paggasta ng militar na inilalaan sa kanyang mga kamay ay ganap na astronomical, ngunit hindi siya nang ahas na kumilos ng basta-basta. Sa Tianchen Country, lahat ng financial officials ng Administrative Star Military Branch ay independyente at direktang may pananagutan sa punong himpilan ng militar ng Tianchen Star, kaya kahit na si Zhao Long ay may kapangyarihang militar sa kanyang mga kamay, siya ay may karapatang walang pagkain. Siyempre, ang ranggo ng mayor na general ay nasa tuktok na ng federal na militar, at ang taunang sweldo ni Zhao Long ay napakalaki pa rin, na sapat na para magamit niya sa paglilinang at lahat ng iba pa. Kung siya ay isang ordinaryong tao, ito ay ganap na sapat. Ngunit iba si Zhao Long,
Ang kanyang pamilya ay hindi lamang sa Tianquanxing, ang kabisera ng Tianquan Country, ngunit maging sa Tianquanxing, lahat sila ay kabilang sa mga first class na mayayamang pamilya. Ang ganitong uri ng malaking pamilya sa pangkalahatan ay maunlad. Ang henerasyon ng mga angkan ni Zhao Long, mayroong daan-daang direktang pamilya na nag-iisa, kung saan ang karamihan sa kanila ay mga lalaki. Kung tungkol kay Zhao Long, ang mga pinsan at pinsan na ito ay pawang mga kakumpetensya na makikipagkumpetensya sa kanya para sa posisyon ng pinuno ng pamilya Zhao sa hinaharap. Daan-daang lalaki, natural na imposible para sa kanilang lahat na maging namumukod tangi. Kung si Zhao Long ay kabilang sa ganoong uri ng pangkaraniwan na tao, ayos lang, hindi na kailangang makipag-away, dahil kakaunti ang pag-asa. Ngunit isa siya sa pinakamatataas na dakot sa daan-daang lalaki ng pamilya Zhao. Sa kasong ito, paanong hindi mapag-aalinlanganan ang posisyon ng ulo ng pamilya? Ang sangkatauhan sa panahon ng mabituing kalangitan ay nag-iwan ng napakaraming malalim na aral sa mahabang ilog ng kasaysayan, at karaniwang walang ganoong feudal na pedantic na pag-iisip. Mas malaki ang pamilya at kapangyarihan, mas matindi at malupit ang sistema. Kung hindi, ito ay hindi sapat upang mapanatili ang pagpapatuloy nito. Ang isang first class na mayayamang pamilya tulad ng pamilya Zhao sa antas ng isang maliit na bansa, ang mga anak ng susunod na henerasyon ay dapat na maging malaya kapag sila ay nasa hustong gulang. Siyempre, maaari mo ring piliin na tamasahin ang mga mapagkukunan ng libre sa pamilya, at pagkatapos ay magtrabaho habang buhay. Walang pipigil dito, ngunit kung gusto mong makipagkumpetensya para sa hegemonya, pagkatapos ay kailangan mong lumabas, ang pamilya ay hindi magbibigay ng anumang mga mapagkukunan upang suportahan ang langit, at mapatunayan mo ang isang kakayahan upang suportahan ang langit, at mayroon kang kakayahang patunayan ito. Si Zhao Long at isang dosenang iba pang mga pinsan at pinsan na may potensyal na makipagkumpetensya para sa padre de pamilya, lahat sila ay ganito. Sa makatuwid, kahit na ang pamilya Zhao ay malakas at mayaman sa Heavenly Dust Country, si Zhao Long ay hindi nakakakuha ng maraming mapagkukunan mula sa loob ng pamilya, at ang lahat ng mga gastos na kailangan upang makipagkumpetensya para sa posisyon ng ulo ng pamilya ay dapat makuha ng kanyang sarili. Siyempre, maraming paraan si Zhao Long para kumita, at ang paminsan-minsang pagnanakaw ng paggawa ng mga sundalo sa mga bandido ay isa lamang sa mga ito. Ngunit ang ganitong uri ng negosyong walang kapital ay hindi mabubuksan, at kapag ito ay nabuksan, ang tubo ay lubhang kamangha-mangha. Sa Tianhe Star, si Zhao Long ay may malaking bilang ng mga alipores tulad ng mga patay na sundalo, na malawak na kumakalat bilang eyeliner upang maghanap ng mga target para sa kanya, at ang binata na nakikipag-usap sa kanya sa video sa sandaling ito ay isa sa kanila, at ang lugar na namamahala ay ang nasuspine na plataporma kung saan matatagpuan ang exchange hall ng Tianhe Star Federation. I can give you double the authority on weekdays, you can choose the required manpower by yourself, isa lang ang requirement, and this matter must be complete. Pagkatapos ng maikling panahon ng katahimikan, muling nagsalita si Zhao Long sa virtual screen. Sa pagkakataong ito ang tanga ng pamilya Bai ay nagdulot ng malaking gulo. Ito na ang pinakamagandang oras para ibaba siya at kunin ang kanyang Tianhe Star Chief. Ngunit ang pamilya Bai ay walang background sa Tianquan Star. Ang matandang Bai ay nagsilang ng isang mabuting anak at humawak ng isang mahalagang posisyon sa pambansang kabisera. Kung gusto mo siyang pabagsakin ang sakit na ito, kung gusto mong pabagsakin ang sakit na ito, kung gusto mong pabagsakin ang kanyang operasyon. Panipi. At ang gana ng mga lumang bagay na iyon sa pambansang kabisera ay palaging hindi maliit, ang mga ordinaryong bagay ay natatakot lamang na hindi nila mapahanga ang mga ito. Ngayon ang biktima na ito ay maaaring magtapon ng isang grupo ng mga pang-anim na antas na asol na mga pangunahing pinagmulan ng mga bituin, at ito ay napakamalamang na magkakaroon ng mas mataas na antas ng mga top grade na mga core ng bituin. Ang mga bagay na ito ay eksakto kung ano ang kailangan ng general na ito sa sandaling ito, o ang kabiguan ng pamilya, at ito ay nauugnay sa tagumpay ng pamilya. Naiintindihan mo ba? Ang binata na tinawag ang kanyang sarili na Zhou Hong ay puno ng gulat, at nagmamadaling ibinaba ang kanyang ulo. General, rest assured, Zhou Hong understands that matters will go to the soup and fire, and I will do my best to complete it. If there is any mistake, come and see you. Panipi. Nang muling itinaas niya ang kanyang ulo, nawala ang figure ni Zhao Long sa virtual na kurtina sa kanyang harapan. Huminga ng malalim si Zhou Hong,
mariin na ikinuyom ang kanyang mga kamao, at ang kanyang mga mata ay nagsiwalat ng labis na kaligayahan. Akala ko noong una ay mas mataba lang itong tupa tulad ng sa nakaraan, at ayaw kong maiugnay ang bagay na ito sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Panginoon ng pamilya ng General. Panipi, hehe, kapag napabagsak na ng General si Bai Zhengjun at hinayaan ang pamilya Zhao na palitan ang kanyang posisyon bilang Star Chief, hindi lang siya magiging mayaman simula noon, ngunit ito rin ay katumbas ng malaking kontribusyon sa pamilya Zhao, at walang suspense sa posisyon ng pinuno ng pamilya. Ding, tuklasin ang pinakamagandang formation na battleship na Purple Electric Shuttle. Nakakatugon sa mga kinakailangan ng convergent ba ito? Sa kanyang isipan, ang udyok ng sistema ng paglamon ay tumunog, at si Yezuan ay hindi nag-alinlangan, kahit na siya ay gumawa ng positibong tugon. Hindi nagtagal, ang Hidden God Shuttle at ang Purple Electric Shuttle na nakolekta niya sa kanyang katawan ay sabay na nawala, at ang malaking bilang ng mga Star Core na pinanggalingan sa cabin ng una ay inalis at nakolekta sa Immortal Realm ni Yezuan. Siyempre, bilang lakas na kailangan para lumunin ito, sadyang nag-iwan si Yezuan ng 1 cubic meter ng 5th level Red Star Core Origin, na dapat ay sapat na. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mabilis na tunog ng sistema ay tumunog muli, ding, ang enerhiya ng pagsasanib ay hinihigop. Magsisimula ang tatlong pagsasanib. Pag-unlad isa. Sa puntong ito, ganap na gamaan si Yezuan, at orihinal na binalak na suriin sa system kung ang immortal level na Starry Sky Superbrain Fragment ay magagamit kaagad at i-activate ang Starry Sky level na sistema ng komunikasyon ng system, ngunit sa sandaling ito, isang malawak na lupain ang lumitaw sa kanyang harapan, at ang Chanhae Star Auction Center ay nasa lugar na malapit sa baybayin, at malapit na itong dumating. Oo, maaari lamang isantabi ni Yezuan ang bagay na ito pansamantala, at ang kanyang katawan ay hinimok na gumalaw sa isang sandali, at mabilis siyang nahulog patungo sa Chanhae Star Central Continent sa kanyang harapan. Kung ikukumpara sa lugar ng karagatan, ang lupain ng Chanhae Star ay mas maunlad at masigla, na may malalaking gusali, kahit na ang pinaka-hindi kapansin-pansin ay may daan-daang mga palapag, at isang malaking bilang ng mga shuttle ay magkakaugnay sa mababang kalangitan, tulad ng isang kalawakan, na nakasisilaw. Gayunpaman, sa isang lugar na malapit sa gilid ng dagat, mayroong isang malaking gusaling parang kastilyo na tila medyo nakabukod at biglaan, at kakaunti ang iba pang mga gusali sa loob ng radius na 12 ng milya. Ngunit ang uri ng mga mobile na malalaking komersyal na shuttle ay marami, at sa isang sulyap, ang buong lugar ay parang isang espesyal na resort para sa bakasyon at paglilibang. Ang malakastilyong malakihang nag-iisang gusali na ito ay ang Chanhae Auction Center, ang nag-iisang auction na institusyon na kaakibat ng opisyal na Chanhae Star, isang napakalaking indoor venue na may malaking espasyo at malaking bilang ng mga upuan. Walang intensyon si Yezuan na pag-alagala sa kakaibang tanawin sa labas ng kastilyo, at nang bumagsak ang kanyang figure, dumiretso siya sa East Gate ng Auction Center, at pagkatapos maipasa ang Divine Sense imprint sa pasukan upang i-verify ang kanyang katawan, pumasok siya.